Ako si Miguel at ito ang aking kwento. Isang kwentong nagsimula sa dugo at takot, ngunit nagtapos sa pagkakakilala sa sarili. Hindi ko maalala ang simula ng lahat. Ang mga unang taon ng aking buhay ay naging malinaw lamang sa pamamagitan ng mga kwento ni Tatay Tomas at ni Nanay Ne. Ngunit ang gabing nagbago ang lahat, ang gabing napatay si Rosa, ang aking tunay na ina, ay naging malinaw sa akin sa mga panaginip na paulit-uling nararanasan. Noong ako'y bata pa, ginigising ako ng mga sigaw sa gabi. Hindi ko maintindihan kung bakit ako umiiyak ng walang dahilan o kung bakit ako natatakot sa dilim na para bang may nakabantay sa akin. Si Tatay Tomas ay laging dumadating sa aking silid. Yakap-yakap ako hanggang sa ako'y makatulog muli. Ngunit sa mga mata niya, nakikita ko ang isang lihim na takot na hindi niya kayang ipahayag. Miguel, sabi niya sa akin noong ako'y 9 na taon, kailangan mong matuto kung paano protektahan ang sarili. Ang mundo ay puno ng mga nilalang na hindi mo maiisip na Noon ay hindi ko pa nauunawaan ang sinasabi. Akala ko ay mga kwentong takot lamang para sa mga bata. Ngunit si Tatay Tomas ay hindi basta-basta nagsasalita. Siya ay kilala sa buong bayan bilang isang bensedero, isang manggagamot na may kakayahang labanan ang mga masasamang espiritu. Ang mga tao ay nagtitiwala sa kanya at maraming beses ko nang nakita kung paano niya ginagamot ang mga taong may kakaibang sakit. Sa edad na 11, nagsimula akong turuan ni Tatay Tomas ng mga lihim na kaalaman. Itinuro niya sa akin kung paano gumawa ng mga anting-anting, kung paano bumasa ng mga tanda sa kalikasan, at kung paano kilalanin ang mga aswang. Ang mga aswang, sabi niya, ay mga nilalang na kumakain ng tao, lalo na ng mga sanggol at buntis na babae. May kakayahan silang magbago ng anyo at sa gabi ay lumalabas sila upang Bakit mo ako tinuturuan ng mga ito, tatay? Tanong ko sa kanya isang gabi habang ginagawa namin ang mga basbas na sagot sa aswang. Huminto siya sa ginagawa at tiningnan ako ng mata. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang malalim na hindi ko nauunaw. Dahil Miguel, ikaw ay may espesyal na misyon sa mundong ito. Hindi katulad ng ibang mga bata. May dalang responsibilidad na nakasabit sa iyo. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa naiintindihan ang sinasabi niya. Akala ko ay dahil anak ampun lamang ako, kaya niya ako tinuturuan ng mga bagay na ito. Hindi ko alam na ang totoo ay mas malalim pa sa iyon. Ang unang beses na nakita ko ang isang aswang ay noong ako'y 13 na taon. Si Tatay Tomas at ako ay naglalakad pa uwi mula sa isang pag-aalaga. Sa may sakit nang marinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa gubat. Hindi ordinary na sigaw iyon. May kasamang takot at desperasyon na nakakakilabot. Manatili ka sa likod ko, sabi ni Tatay Tomas habang kinukuha niya ang kanyang baston na may kasamang mga anting-anting. Huwag kang makikialam anuman ang mangyari. Ngunit hindi ko magawang hindi sumama. May isang puwersa na nagtutulak sa akin na makita kung ano ang nangyayari. Tahimik kaming naglakad sa direksyon ng sigaw at doon ko nakita ang isang tanawin na hindi ko malilimutan habang nabubuhay ako. Isang babae, mukhang nasa 25 taon, ay nakahandusay sa lupa. Ang kanyang damit ay punit at puno ng dugo. Sa kanyang ibabaw ay may isang nilalang na hindi ko maaaring tawaging tao. Malaki ang katawan nito, may mga pang sa kamay na parang ng hayop, at ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim. Ang mukha nito ay nakakaulol, halos tao, ngunit may mga pangil na matatagpuan mo sa mga wild na hayop. Ang aswang ay nakayuko sa babae, handang kainin ang laman nito. Hoy! Sigaw ni Tatay Tomas, sabay taas ng kanyang baston. Layuan mo ang babaeng iyan. Lumingon ang aswang sa amin at nakita ko ang mga mata nitong puno ng galit at gutom. Ngunit sa mga mata ring iyon, may nakita akong kakaiba. Parang may pagkakakilala, parang nakita na niya ako Tomas, sabi ng aswang sa isang mababang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Ikaw pa rin. Akala ko ba ay tumigil ka na sa pakikialam? Hindi ako tumitigil sa ginagawa ko, sagot ni Tatay Tomas. Lalo na kung may mga inosenteng tao na nasasaktan. Tumawa ang aswang, isang tunog na parang pag-ugong ng mga bato sa loob ng kuweba. Inosente? Walang inosenteng tao, bensedero. Lahat kayo ay may kasalanan. Doon ko napansin na ang babae ay hindi pa patay. Humahinga pa siya kahit na mahina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin at sa mga mata ring iyon, nakita ko ang isang desperadong panalangin. Miguel, pulong niya sa akin kahit na hindi niya ako kilala. Miguel, nagulat ako. Paano niya alam ang pangalan ko? Biglang tumakbo ang aswang sa direksyon ni Tatay Tomas. Hindi ko inaasahan ang bilis ng kilos nito. Ngunit si Tatay Tomas ay handa na. Inihagis niya ang kanyang baston sa ere habang binibigkas ang isang dasal na hindi ko nauunawaan. Ang baston ay nag-glow ng isang liwanag na kulay ginto.
At nang tumama ito sa aswang, narinig ko ang isang malakas na sigaw ng sakit. Nahulog ang aswang sa lupa, hawak ang kanyang braso na may malaking sugat. Tumingin ito sa amin nang may galit at takot. Hindi pa namin tapos, Thomas. Babalik kami. At ang batang iyan, tiningnan niya ako. Ang batang iyan ay hindi mo magagawa. Siya ay sa amin. Pagkatapos ay nawala ang aswang sa dilim. Parang tubig na sumipsip sa lupa. Tumakbo ako sa babae at lumuhod sa tabi niya. Nakita ko na ang kanyang mga sugat ay napakalalim. Walang paraan na mabubuhay pa siya. Ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang isang determinasyon na hindi ko malilimutan. Rosa, sabi ni Tatay Tomas lumapit sa amin. Rosa, ikaw ba iyan? Tumango ang babae. Tomas, salamat. Salamat sa ginawa mo. Bakit ka andito, Rosa? Akala ko ay nagtago ka na kasama ang inyong anak. Umiling si Rosa at nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi nila nahanap ang anak ko. Naitago ko siya. Naitago ko siya sa lugar na alam mo. Saan, Rosa? Saan mo siya naitago? Ang boses niya ay naging mahina. Sa lumang kapilya sa bundok. Sa likod ng altar, may isang maliit na kwarto. Doon ko siya inilagay. May pagkain siyang good for 2 araw. Nakita ko kung paano naging mas mabigat ang paghinga ni Rosa. Alam ko na malapit na siyang mamatay. Tomas, sabi niya, habang hawak niya ang kamay ko. Pangako mo sa akin na poprotekatahan mo ang anak ko. Pangako mo sa akin na hindi mo hahayaang mahanap siya ng mga aswang. Pangako ko, Rosa. Pangako ko na hindi ko siya pababayaan. Lumingon si Rosa sa akin. At ikaw, Batang Miguel, hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa mga mata mo, nakikita ko ang aking sarili. Nakikita ko ang aming lahat. Protektahan mo ang aming anak. Protektahan mo ang inyong kapatid. Hindi ko nauunawaan ang sinasabi niya. Bakit niya ako tinatawag na kapatid ng kanyang anak? Ngunit bago ko pa magtanong, nakita ko na ang mga mata niya ay hindi na kumukurap. Si Rosa ay patay na. Si Tatay Tomas ay naging tahimik ng matagal. Nakita ko na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Miguel, sabi niya, kailangan nating pumunta sa kapilya. Kailangan nating hanapin ang anak ni Rosa. Pero tatay, delikado. Baka may mga aswang pa sa gubat. Hindi, Miguel. Ang mga aswang ay hindi na babalik ngayong gabi. Natakot sila. Ngunit bukas, magsisimula silang maghanap ng sanggol. Kailangan nating maging mas mabilis. Nagsimula kaming maglakad sa direksyon ng lumang kapilya. Habang naglalakad, napansin ko na si Tatay Tomas ay patuloy na tumitingin sa akin. May kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may iniisip siyang malaking desisyon. Tatay, sabi ko sa kanya, paano niyo nakilala si Rosa? Huminto siya sa paglalakad. Rosa? Rosa ay dating kaibigan namin ni Nanay Nene. Nagkakilala kami noong mga bata pa kami. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang lalaki na hindi namin nakilala. Nagdududa na kami noon na may kakaiba sa lalaking iyon, ngunit hindi namin napatunayan. Tapos biglang nawala si Rosa. Hindi na namin siya nakita ng ilang taon. Tapos nalaman namin na may anak na siya. Sinubukan namin siyang hanapin, ngunit hindi namin siya makita. Ngayon ko lang nalaman na nabuntis pala siya sa isang aswang. Napatigil ako sa paglalakad. Buntis siya sa isang aswang. Posible ba iyon? Tumango si Tatay Tomas. Posible, Miguel. Ang mga aswang ay may kakayahang makipagtabol sa mga tao. At kung magkakaroon sila ng anak, ang anak na iyon ay magiging hybrid. Kalahating tao, kalahating aswang. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi niya. Ibig sabihin, ang anak ni Rosa ay may dugong aswang. Kaya naman importante na protektahan namin siya. Kailangan namin siyang turuan kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kailangan namin siyang turuan kung paano maging tao. Nang makarating kami sa lumang kapilya, nakita ko na ang lugar ay abandonado na. Mga damo ang namumukhaw sa mga pader at ang mga bintana ay basag na. Ngunit sa kabila ng kondisyon ng lugar, may isang kakaibang kapayapaan na naramdaman ko doon. Pumasok kami sa loob ng kapilya at hinanap namin ang kwarto na nabanggit ni Rosa. Sa likod ng altar, nakita namin ang isang maliit na pinto na halos hindi mo mapapansin. Binuksan ni Tatay Tomas ang pinto at doon namin narinig ang isang malakas na iyak ng sanggol. Pumasok kami sa kwarto at doon namin nakita ang isang batang lalaki na mga 3 linggo pa lamang. Nakahiga siya sa isang maliit na kama na ginawa ng mga sako at mga damit. Sa tabi niya ay may mga bote ng gatas at mga diaper. Nang nakita niya si Tatay Tomas, tumigil ang sanggol sa pag-iyak at nakatingin sa amin. Sa mga mata ng sanggol
nakita ko ang isang kakaibang liwanag, hindi ordinary na mata ng sanggol. May kasamang katalinuhan at kaalaman na hindi mo inaasahan sa isang batang kababangon pa lamang. Siya na ba yon? Tanong ko kay Tatay Tomas. Tumangusi. Siya na nga, ang anak ni Rosa. Lumapit si Tatay Tomas sa sanggol at binuhat siya. Nang ginawa niya iyon, nakita ko ang isang kakaibang ekspresyon sa mukha ng sanggol. Parang nakilala niya si Tatay Tomas. Parang may koneksyon sila. Ano na ang gagawin natin sa kanya? Tanong ko. Tumingin sa akin si Tatay Tomas. Dadalhin namin siya sa bahay. Aalagaan namin siya. Tutulungan namin siyang maging maayos na tao. Pero tatay, sabi ninyo ay may dugong aswang siya. Hindi ba delikado iyon? Miguel, sabi niya habang yakap-yakap ang sanggol. Ang dangal ng isang tao ay hindi nakasalalay sa dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nakasalalay iyon sa mga desisyon na ginagawa niya. Ang batang ito ay walang kasalanan sa nangyari. Siya ay nangangailangan ng mga magulang na magtuturo sa kanya ng tamang landas. Habang palabas kami sa kapilya, napatigil ako. Tatay, ano ang pangalan ng batang ito? Nag-isip si Tatay Tomas ng ilang sandali. Miguel, sabi niya. Tatawagan namin siyang Miguel. Pero tatay, iyon din ang pangalan ko. Ngumiti siya. Hindi anak, ikaw ay si Miguel. Siya ay si Ramon. Pero habang naglalakad pa uwi, narinig ko siyang bumulong. Miguel, Miguel ang tunay na pangalan mo anak, hindi Ramon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit alam ko na Miguel ang dapat mong pangalan. Nang makauwi kami sa bahay, nakita ko ang reaksyon ni Nanay Nine nang makita niya ang sanggol. Hindi siya nagulat, parang inaasahan na niya ang lahat. Lumapit siya sa amin at binuhat ang sanggol. Siya na ba ang anak ni Rosa? Tanong niya. Tumango si Tatay Tomas. Siya na nga, patay na si Rosa. Huli na kaming dumating. Nakita ko ang mga luha sa mga mata ni Nanay Nene. Mahirap na buhay ang naghihintay sa kanya, lalo na kung may dugong aswang siya. Kaya naman kailangan nating gabayan siya, sabi ni Tatay Tomas. Kailangan nating turuan siya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa mabuti. Habang pinapanood ko si Nanay Nene na nag-aalaga sa sanggol, nagtaka ako. Bakit parang hindi siya nagulat sa lahat ng nangyayari? Parang alam na niya ang tungkol sa aswang at sa mga lihim na kaalaman ni Tatay Tomas. Nanay, sabi ko sa kanya, alam ninyo na ba ang tungkol sa mga aswang? Tuminingala siya sa akin at ngumiti. Miguel, ako ay asawa ng isang benzedero. Matagal ko nang alam ang mga lihim na ito. Kaya naman hindi ako nagulat sa nangyayari. Pero hindi ba kayo natatakot? Natatakot ako, sabi niya. Ngunit hindi sa mga aswang. Natatakot ako na baka hindi namin magawang turuan ang batang ito ng tamang landas. Natatakot ako na baka sa bandang huli, maging monster siya. Nang gabing yon, habang natutulog ang lahat, hindi ako makatulog. Patuloy kong iniisip ang mga nangyari. Ang babae na namatay, si Rosa, ay tila nakilala ako. Bakit? Sino siya talaga? At ang aswang na kumalaban kay Tatay Tomas, bakit parang nakilala rin niya? Nakatayo ako sa bintana ng aming bahay, tumitingin sa gabi. Sa gitna ng gubat, nakita ko ang mga mata na kumikisilap sa dilim. Alam ko na may mga aswang na nakamasid sa amin. Alam ko na naghihintay sila. Pero hindi sila ang pinakanakatakot sa lahat. Ang pinakanakatakot ay ang mga tanong na walang sagot. Bakit ko nadama na may koneksyon ako sa batang iyon? Bakit parang kilala ako ng mga aswang? At bakit parang may isang pamilyar na tunog sa pangalan na Miguel? Sa mga susunod na linggo, napansin ko na si Tatay Tomas ay mas madalas na nagiging seryoso. Patuloy niya akong tinuturuan ng mga paraan kung paano lumaban sa mga aswang. Ngunit ngayon ay mas intensibo ang mga leksyon. Tinuturuan niya ako kung paano gumawa ng mga mas malakas na basbas, kung paano basahin ang mga tanda ng kalikasan, at kung paano kilalanin ang mga aswang na nakasuot ng anyong tao. Isang araw, habang nag-e-exercise kami sa bakuran, lumapit sa akin si Tatay Tomas na dala ang isang maliit na anting-anting na gawa sa jade. Miguel, sabi niya, gusto kong ibigay sa iyo ang anting-anting na ito. Tiningnan ko ang anting-anting. Maganda ang kulay nito at may mga nakaukit na symbols na hindi ko nauunawaan. Ano po ito, tatay? Ito ay isang family heirloom. Ginawa ng lola ko na dating ay isang malakas na manggagamot din. Ang anting-anting na ito ay may kapangyarihang protektahan ka sa mga masasamang nilalang. Isinuot niya sa akin ang anting-anting. Nang nagawa niya iyon, nakaramdam ako ng isang init na kumalat sa buong katawan. Parang may enerhiya na pumasok sa akin. Huwag mong tatanggalin ang anting-anting na iyan, sabi niya. Lalo na sa gabi. Iyan ang magiging proteksyon mo sa mga aswang. Ngunit habang nagsasalita si Tatay Tomas, napansin ko na ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Parang may inaalala siyang hindi niya masabi sa akin. Tatay, sabi ko sa kanya,
May tinatago ba kayong lihim sa akin? Napatingin siya sa akin ng mabigat. Miguel, ang lahat ng tao ay may mga lihim. Ang importante ay kung kailan mo dapat malaman ang mga lihim na iyon. Sa ngayon, hindi pa panahon. Pero tatay, nararamdaman ko na may kakaiba sa akin. Lalo na simula noong nakita namin ang sanggol. Parang may koneksyon ako sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Huminto si Tatay Tomas sa ginagawa niya. Miguel, ano ang nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng mga aswang? Nag-isip ako ng mabuti. Natatakot ako, tatay. Pero may ibang nararamdaman din ako. Parang may pamilyar na tunog sa kanila. Parang narinig ko na yung mga boses nila dati. Nakita ko na nag-alala si Tatay Tomas. Miguel, magtanong ako sa'yo at sagutin mo ng totoo. Nakakaramdam ka ba ng mga kakaibang bagay sa sarili mo? Mga bagay na hindi mo naiintindihan? Tumango ako. Minsan, tatay. Minsan kapag galit ako, nararamdaman ko na may isang puwersa sa loob ko na gustong lumabas. Minsan din, nakikita ko sa gabi ng mas malinaw kaysa sa umaga. Nakita ko na mas naging seryoso si Tatay Tomas. At ang mga pangil mo, Miguel? Nakakaramdam ka ba ng mga pagbabago sa mga pangil mo? Humawak ako sa aking. Totoo, minsan ay nakakaramdam ako na ang mga pangil ko ay medyo tumitigas at tumutulit. Ngunit akala ko ay normal lang iyon sa mga batang lalaki. Tatay, ano ba ang ibig ninyong sabihin? Umupo si Tatay Tomas sa tabi ko. Miguel, sa mga susunod na buwan, magiging mas madalas ang mga pagbabago sa iyo. Kailangan mo akong sinundan sa lahat ng ibibigay kong instruksyon. Kailangan mo ring maging mas maingat sa mga emosyon mo. Pero bakit, tatay? Ano ba ang nangyayari sa akin? Tumingin siya sa akin ng mata. Miguel, ikaw ay hindi ordinary na bata. Ikaw ay may espesyal na misyon sa mundong ito. Pero kasama ng misyon na iyon ay may mga panganib din. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Nang gabing iyon, hindi na naman ako makatulog. Patuloy kong iniisip ang mga sinabi ni Tatay Tomas. Bakit parang may tinatago siya sa akin? Bakit parang may mga lihim na ayaw niyang sabihin? Nakatayo ako sa bintana, tumitingin sa gabi. Sa gitna ng gubat, nakita ko muli ang mga mata na kumikisilap. Ngunit ngayon, hindi ako natatakot. Sa halip, may nakakakilabot na pamilyar na tunog sa mga mata na parang natatawag nila ako. Parang sinasabi nila na ako ay isa sa kanila. Lumipas ang mga buwan at ang batang Ramon na ginawang Miguel ng mga magulang ko ay lumaki sa aming tahan. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga pagbabagong mangyayari sa amin lahat dahil sa kanya. Si Miguel ay hindi ordinaryong sanggol. Kahit pa 3 buwan pa lang siya, nakikita ko na ang mga mata niya ay sumusunod sa mga kilos ko sa buong kwarto. Hindi lang iyon, napapansin ko rin na kapag umiiyak siya sa gabi, mga aso sa buong baryo ay nagiging hindi mapakali. Minsan, narinig ko ring mga unggol ng mga hayop sa gubat tuwing siya ay nagwawala. Nanay, sabi ko kay Nanay Nene isang umaga, napapansin ninyo ba ang kakaiba sa kay Miguel? Si Nanay Nene ay tumigil sa paglalaba. Ano ang napapansin mo, anak? Kapag umiiyak siya, parang lahat ng hayop sa paligid ay nababalisa. Tapos kapag nakatingin siya sa akin, parang may naiintindihan siyang hindi ko alam. Napangiti si Nanay Nene, pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalat. Miguel, ang mga sanggol ay may mga kakayahan na hindi natin naiintindihan. Lalo na ang mga sanggol na may espesyal na pinagmula. Noon ay hindi ko pa nauunawaan ang sinasabi niya. Pero sa mga susunod na buwan, naging mas malinaw sa akin ang kakaiban ni Miguel. Nang mag-6 na buwan na siya, nakita ko na siya ay nakakaupo na ng mag-isa. Walang tulong, walang suporta. Nakaupo lang siya sa gitna ng sahig, nakatingin sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Nang nagpipilpit ako sa mesas, nakita ko na ang kanyang mga mata ay sumusunod sa bawat kilos ko nang may saktong timing. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga boses sa labas ng bahay. Lumingon ako sa bintana at nakita ko si Tatay Tomas na kausap ang ilang mga tao sa bakuran. Lahat sila ay may dalang mga sulo at mukha silang nababalisa. Tomas, sabi ng isa sa mga lalaki, nakita namin ang mga bakas ng mga paa sa paligid ng barangay. Hindi ordinaryong mga bakas, malaki at may mga kuko. Ilang araw na din kaming nakakarinig ng mga kakaibang tunog sa gabi, dagdag ng babae. Mga ungol na hindi namin makilala. Si Tatay Tomas ay tumango. Alam ko, nagbabantay din ako. Kailangan ninyong maging mas maingat sa mga susunod na linggo. Pero Tomas, sabi ng isa pang lalaki, sabi ng mga tao ay may sanggol kayong pinag-aalagahan. Totoo ba iyon? Natigil si Tatay Tomas. Bakit? May problema ba sa pagkakaroon namin ng sanggol? Wala naman, sagot ng babae. Pero napapansin namin na simula nang dumating ang sanggol ninyo,
Mas madalas nang nakikita ang mga kakaibang tanda sa paligid. Nakita ko na nag-alala si tatay. Hindi kayo dapat mag-alala sa sanggol na siya ay walang ginagawang masama. Hindi namin sinasabi na may ginagawa siyang masama, sabi ng pero baka siya ay nakakaakit ng mga masasamang nilalang. Pagkatapos ay umalis ang mga Nakita ko na si Tatay Tomas ay nanatiling nakatayo sa bakuran ng matagal, tumitingin sa gubat na parang may inilalabas siyang malaking pasya. Nang umaga ay lumapit siya sa akin. Miguel, kailangan nating mag-usap. Umupo kami sa ilalim ng manggang puno sa likod ng bahay. Tatay, narinig ko yung mga taong kausap ninyo kagabi. Totoo ba na si Miguel ay nakakaakit ng mga masasamang nilalang? Hindi siya nakakaakit ng mga masasamang nilalang, sabi ni Tatay Tomas. Pero may mga nilalang na interesado sa kanya. Kaya naman kailangan nating maging mas maingat. Ano ba talaga ang nangyayari, tatay? Bakit para bang may tinatago kayong malaking lihim sa akin? Napabuntong hininga si Tatay Tomas. Miguel, ikaw ay may karapatan na malaman ang totoo. Pero bago ko iyon sabihin sa iyo, kailangan mo munang magpangako sa akin. Ano pong pangako? Pangako sa akin na anuman ang marinig mo ngayon, hindi mo ito iiwan na mag-isa. Pangako sa akin na makikita mo si Miguel bilang kapatid mo. Anuman ang mangyari, tumango ako. Pangako ko po, tatay. Miguel? Nagsimula siya. Ang sanggol na pinapangalanan namin na Miguel ay hindi ordinaryong sanggol. Siya ay anak ng isang babae na namatay sa kamay ng mga aswang. Pero hindi lang iyon ang kanyang kwento. Ano pa, tatay? Ang kanyang ama ay hindi tao. Ang kanyang ama ay aswang. Napatigil ako sa pag-inom ng tubig. Ibig sabihin, si Miguel ay kalahating aswang, kalahating tao, kalahating aswang, hybrid. Nakaramdam ako ng takot, pero kasama nito ay may nakakakilabot na pamilyar na tunog. Parang narinig ko na dati ang mga salitang ito. Tatay, paano ninyo nalaman ang lahat ng ito? Dahil ako ay nakipag-away sa aswang na ama niya noong gabi na namatay si Rosa. Nakita ko kung paano siya tumingin sa sanggol. Hindi iyon tingin ng isang predator sa prey. Iyon ay tingin ng isang ama sa kanyang anak. Nakatahimik ako ng matagal. Tatay, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging hybrid? Ibig sabihin, si Miguel ay may mga kakayahan na hindi maiintindihan ng mga ordinaryong tao. Magiging malakas siya, magiging mabilis siya, at magiging may kakayahan siyang makita ang mga bagay na hindi makita ng iba. Pero kasama nito ay may mga panganib din. Anong uri ng panganib? Ang panganib na baka sa bandang huli, maging monster siya. Ang panganib na baka hindi niya makontrol ang mga kapangyarihan. Ang panganib na baka siya ay gamitin ng mga aswang para sa kanilang mga masasamang Nakita ko na si Tatay Tomas ay labis na nag-aal. Pero tatay, bakit ninyo pa pinili na alagaan siya? Dahil Miguel, walang batang dapat na maging monster. Walang batang dapat na maging masama dahil sa dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kung tuturuan namin siya ng tamang landas, kung mamahalin namin siya ng totoo, maaaring maging mabuting tao siya. Pero paano kung hindi ninyo magawa? Paano kung sa bandang huli ay maging aswang din siya? Tumingin sa akin si Tatay Tomas ng matagal. Doon papasok ang misyon mo, Miguel. Ang misyon ko? Ikaw ay magiging kuya niya. Ikaw ay magiging gabay niya. Ikaw ay magiging proteksyon niya sa mga oras na mawawala siya sa tamang landas. Kaya naman kailangan kong turuan ka ng mga lihim na kaalaman. Kailangan mo ring maging malakas upang makasabay sa kanya. Sa mga susunod na buwan, naging mas intense ang mga training ko kay Tatay Tomas. Tinuturuan niya ako ng mga advanced na paraan ng paggawa ng mga anting-anting, ng mga mas malakas na basbas, at ng mga paraan kung paano makipaglaban sa mga aswang na mas malakas. Ngunit ang pinaka-importante sa lahat ay tinuturuan niya ako kung paano maging isang mabuting kuya. Miguel, sabi niya sa akin isang araw, ang pinakamahalagang misyon mo ay hindi ang pagiging laban sa mga aswang. Ang pinakamahalagang misyon mo ay ang pagiging gabay sa kapatid mo. Kailangan mo siyang mahalin, kailangan mo siyang protektahan, at kailangan mo siyang turuan kung paano maging tao. Habang lumalaki si Miguel, napapansin ko na ang mga sinabi ni Tatay Tomas ay totoo. Si Miguel ay hindi ordinaryong. Sa edad na 1 taon, nakatayo na siya at naglalakad. Hindi lang yon, nakikita ko na ang mga mata niya ay sumusunod sa mga kilos ko na parang may malalim na pag-unawa. Isang araw, habang naglalaro kami sa bakuran, nakita ko na si Miguel ay nakakahawak ng mga bato na dapat ay hindi niya kaya dahil sa kanyang edad. Inaabot niya ang mga bunga sa puno na dapat ay hindi niya maabot. At kapag umiiyak siya,
nakikita ko na ang mga aso sa paligid ay lumalayo, parang natatakot. Tatay? Sabi ko kay Tatay Tomas. Nagsisimula na yatang lumabas ang mga kapangyarihan ni Miguel. Tumango si Tatay Tomas. Inaasahan ko na yan. Sa edad na iyan, nagsisimula na talagang lumabas ang mga hybrid na katangian niya. Ano ba ang dapat nating gawin? Kailangan nating bantayan siya ng mas mabuti. Kailangan nating turuan siya na ang mga kapangyarihan niya ay hindi dapat gamitin sa kung saan-saan at kailangan nating maging handa kung sakaling may mga aswang na maghanap sa kaniya. Isang gabi, nagtaka ko nang makita ko si Tatay Tomas na nakatayo sa bakuran, hawak ang kanyang baston at nakatingin sa gubat. Lumapit ako sa kanya. Tatay, may problema ba? Miguel, samahan mo ako sa loob ng bahay. Ngayon, napansin ko na seryoso siya. Pumasok kami sa bahay at doon ko nakita si Nanay Nene na yakap si Miguel. Ang sanggol ay umiiyak pero hindi ordinaryong iyak. Parang may takot sa boses niya. Ano ba ang nangyayari? Tanong ko. May mga aswang sa gubat, sabi ni Tatay Tomas. Nagsisimula na silang maghanap kay Miguel. Paano ninyo nalaman? Dahil si Miguel ay nag-react. Ang mga hybrid ay may kakayahan na makadama ng presence ng mga aswang. At ngayon, si Miguel ay takot. Ibig sabihin, malapit na sila. Bigla kaming napatigil nang marinig namin ang isang malakas na ungol sa labas ng bahay. Hindi iyon ungol ng ordinaryong hayop. May kasamang galit at gutom na nakakakilabot. Tomas, narinig namin ang boses mula sa labas. Alam namin na nandyan ang anak. Ibigay mo na siya sa amin. Si Tatay Tomas ay lumabas ng bahay. Hawak ang kanyang baston. Sumunod ako sa kanya. Pero sininyasan niya ako na manatili sa pinto. Sa bakuran, nakita ko ang tatlong mga aswang. Mas malaki sila kaysa sa nakita ko noong unang beses. At sa gitna nila ay nakita ko ang aswang na nakipag-away kay Tatay Tomas noong gabi na namatay si Rosa. Ramos, sabi ni, ikaw pala. Tomas, sagot ng aswang na tinatawag na matagal na nating hindi nakikita ang isa't isa. Ano ba ang gusto mo? Alam mo na ang gusto ko, ang anak ko. Ang anak na ninakaw mo. Hindi ko ninakaw ang sino mang anak, sabi ni Tatay Tomas. Ang mga sanggol na nandito ay mga anak namin. Tumawa si Ramos. Tomas, wag mo akong niloloko. Alam kong nandyan ang anak ko. Alam kong nandyan ang anak ni Rosa. At bakit mo gusto ang anak mo? Para kainin mo? Hindi, sabi ni Ramos. At nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kakaibang liwanag. Para turuan ko, para gabayan ko, para maging leader ng mga aswang. Napatigil ako. Hindi ko inaasahan ang sagot na yon. Ang anak ko ay may espesyal na misyon, dagdag ni Ramos. Siya ay magiging tulay sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao. Siya ay magiging leader ng isang bagong generation. Leader ng mga monster, sabi ni. Hindi ko hahayaan, Tomas. Hindi mo makokontrol ang destiny. Siya ay may dugong aswang. Hindi mo maiaalis yon sa kanya. Sa bandang huli, babalik siya sa amin. Hindi siya babalik sa inyo dahil hindi kayo pamilya. Kami ang pamilya niya. Kami ang mag-aalaga sa kanya. Nakita ko na galit na si Ramos. Tomas, bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang anak ko, babalik ako. At sa susunod na pagbabalik ko, hindi na ako mag-iisa. Dadalhin ko ang buong clan ko. Gawin mo ang gusto mo, sabi ni Tatay Tomas. Hindi ko ibibigay sa inyo ang anak namin. Nawala ang mga aswang sa dilim. Pero bago sila tuluyang mawala, narinig ko si Ramos na nagsasalita. Miguel, sabi niya, at nakita ko na nakatingin siya sa akin. Miguel, alam kong naririnig mo ako. Alam kong nararamdaman mo ang koneksyon sa amin. Huwag mo kaming kalimutan. Pagkatapos ay nawala na sila. Si Tatay Tomas ay bumalik sa bahay at nakita ko na nanginginig ang kanyang mga kamay. Miguel, kailangan nating umalis dito. Umalis? Pero bakit? Dahil si Ramos ay hindi basta-basta natatakot. Kung sabi niya na babalik siya kasama ang buong clan, gagawin niya iyon. At hindi tayo makakasabay sa kanilang lahat. Pero saan tayo pupunta? Sa bundok, sabi ni Tatay Tomas. May kilala ako doon na makakatulong sa atin. May kilala ako doon na makakapagturo kay Miguel ng mga bagay na hindi ko kayang Nang gabing iyon, nag-impeki kami ng mga importanteng gamit. Nakita ko na si Nanay Nene ay umiiyak habang nag-aayos ng mga damit ni Miguel. Nanay, ayaw ninyo bang umalis? Tanong ko sa kanya. Hindi, Miguel. Gusto kong umalis. Gusto kong protektahan ang pamilya namin. Pero nalulungkot ako dahil iiwan namin ang tahanan na ginawa namin. Pero nanay, sa bundok naman ay magiging safe tayo. Oo, magiging safe tayo. Pero Miguel, kailangan mo ring malaman na sa bundok ay may mga hamon. May mga lihim na matututunan mo doon na magbabago sa lahat. Hindi ko nauunawaan ang sinasabi niya. Pero nakita ko sa kanyang mga mata
ang isang malalim na pag-aalala. Nang umaga, nagsimula kaming maglakad sa direksyon ng bundok. Si Tatay Tomas ay may daladalang malaking bag, si Nanay Nene ay may dalang si Miguel, at ako ay may dalang mga gamit na kailangan namin sa biyahe. Habang naglalakad, napansin ko na si Miguel ay hindi umiiyak. Sa halip, nakatingin siya sa direksyon ng bundok na parang may nakikita siyang hindi namin makita. Tatay, sabi ko kay Tatay Tomas, ano ba ang meron sa bundok? Sa bundok ay may isang matandang babae na tinatawag namin na Lola Petra. Siya ay isang mas malakas na manggagamot kaysa sa akin. Siya ay may kaalaman tungkol sa mga hybrid. Siya ay makakatulong sa amin na gabayan si Miguel. Pero tatay, paano ninyo nalaman si Lola Petra? Dahil Miguel, sabi ni Tatay Tomas, at nakita ko na may pamilyar na takot sa kanyang mga mata. Si Lola Petra ay dating naging gabay sa isang hybrid din. Isang hybrid na naging malakas na warrior laban sa mga aswang. Ano ba ang nangyari sa hybrid na iyon? Ang hybrid na iyon ay naging isa sa mga pinakakilalang luchador ng mga aswang sa kasaysayan. Ngunit sa bandang huli, namatay siya sa pakikipaglaban sa sariling pamilya. Bakit? Dahil ang sariling pamilya niya ay mga aswang at siya ay napilitan na lumaban sa kanila para protektahan ang mga tao. Napatigil ako sa paglalakad. Tatay, ibig sabihin ba na si Miguel ay magiging ganoon din? Hindi ko alam, Miguel. Kaya naman kailangan nating dalhin siya kay Lola Petra. Kailangan nating malaman kung ano ang dapat nating gawin. Patuloy kaming naglakad sa bundok at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko na nagiging mas mabigat ang responsibilidad na nakasabit sa akin. Hindi lang ako kuya ni Miguel. Ako ay magiging gabay niya sa isang mundong hindi ko pa nauunawaan. Nang hapon, nakarating kami sa isang malaking bahay na nakagawa sa kahoy. Ang bahay ay nasa gitna ng isang maliit na clearing at sa paligid nito ay may mga halaman na hindi ko nakilala. Lola Petra, tawag ni Tatay Tomas sa pinto ng bahay. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na mga 70 na taon. Pero sa kabila ng kanyang edad, nakita ko na malakas pa siya. Ang kanyang mga mata ay may isang liwanag na nagpapahiwatig ng malalim na kaalaman. Tomas, sabi niya, matagal na kitang hinihintay. Lola Petra, kailangan namin ng tulong ninyo. Lumingon si Lola Petra sa amin at nang nakita niya si Miguel, nakita ko na nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Siya na ba ang hybrid na sinasabi mo? Siya na po. Lumapit si Lola Petra sa amin at hinawakan ang mukha ni Miguel. Nang ginawa niya iyon, nakita ko na si Miguel ay tumigil sa pag-iyak at nakatingin sa matandang babae na parang may nakilala. Napakalakas ng aura niya, sabi ni Lola Petra. Mas malakas pa kaysa sa inaasahan. Lola Petra, kailangan namin ng tulong ninyo na turuan siya. Kailangan namin ng tulong ninyo na gabayan siya sa tamang landas. Tomas, ang paggabay sa isang hybrid ay hindi madaling trabaho, lalo na kung ang hybrid na ito ay may dugong tulad ng kay Miguel. Ano ba ang special sa dugo ni Miguel? Tanong ko. Tiningnan ako ni Lola Petra. Ikaw ba ay si Miguel na sinasabi ni Tomas? Opo, Lola. Miguel, ang batang ito ay hindi ordinaryong hybrid. Ang tatay ng batang ito ay isa sa mga pinakamalakas na aswang sa buong Pilipinas. Ang nanay naman niya ay may lahi din ng mga manggagamot. Ibig sabihin, ang batang ito ay may 3 uri ng dugo: aswang, tao, at manggagamot. Triple hybrid? Tanong ni Tatay Tomas. Hindi lang triple hybrid, sabi ni Lola Petra. Siya ay may potential na maging isang napakalakas na nilalang. Maaaring maging siya ang pinakamalakas na hybrid na nakita ko sa loob ng maraming tao. Pero Lola, maganda ba iyon o masama? Depende sa paggabay na maatatanggap niya. Kung magabayan siya sa tamang landas, maaaring maging siya ang proteksyon ng mga tao laban sa mga aswang. Pero kung maging siya ay mapunta sa maling landas, maaaring maging siya ang pinakadelikadong nilalang sa buong kapuluan. Nakita ko na nag-alala si Tatay Tomas. Lola Petra, tutulong ba kayo sa amin? Tutulong ako, sabi ni Lola Petra. Pero kailangan ninyong malaman na ang proseso ay hindi madali. Kailangan ninyong maging handang magbago ang lahat ng inyong mga buhay. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Nanay Nene. Ibig ko sabihin, ang paggabay sa isang triple hybrid ay hindi ordinary na paraan. Kailangan ninyong maging handa na malaman ang mga lihim na hindi ninyo inaasahan. Kailangan ninyong maging handa na harapin ang mga panganib na hindi ninyo naisip. Tiningnan niya ako. At ikaw, Miguel, kailangan mo ring maging handa na malaman ang totoo tungkol sa sarili mo. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ibig ko sabihin, ikaw ay hindi ordinaryong bata din. Ikaw ay may espesyal na koneksyon sa batang ito. Koneksyon na hindi mo nauunawaan. Anong uri ng koneksyon? Koneksyon na magiginhawa sa bandang huli.
Koneksyon na magdadala sa inyo sa isang malaking laban. Napatigil ako. Lola, hindi ko po nauunawaan. Mauunawaan mo rin, Miguel. Mauunawaan mo rin. Ngunit sa ngayon, magpahinga muna kayo. Bukas, magsisimula na tayo sa paggabay kay Miguel. At magsisimula na rin tayo sa pagtuklas ng totoo tungkol sa iyo. Nang gabing iyon, natulog kami sa bahay ni Lola Petra. Pero hindi ako makatulog dahil sa mga sinabi niya. Ano ba ang special sa akin? Bakit parang may lihim din siya tungkol sa akin? Nakatayo ako sa bintana, tumitingin sa mga bituin. Sa gitna ng gubat, nakita ko muli ang mga mata na kumikisilap. Ngunit ngayon, hindi ako natatakot. Sa halip, may nararamdaman akong pamilyar na tunog. Parang ang mga mata na iyon ay naghahanap sa akin. Parang ang mga mata na iyon ay nagsasabi na ako ay parte ng isang mas malaking kwento na hindi ko pa nauunawaan. Lumipas ang 3 taon sa bundok kasama ni Lola Petra at ang mga pagbabagong nakita ko kay Miguel ay hindi ko man lilimutin sa buong buhay ko. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mga pagbabagong naramdaman ko sa sarili ko. Si Miguel ay naging isang batang 4 na taon na hindi tulad ng ibang mga bata. Sa umaga, nakikita ko siyang naglalaro sa mga hayop sa gubat, mga usa, mga ibon, mga matching, at lahat sila ay parang sumusunod sa mga utos niya. Hindi siya nagsasalita sa kanila, pero parang may connection sila na hindi ko maipaliwan. Miguel? Tawag ko sa kanya isang umaga. Bakit ka nakikipag-usap sa mga Lumingon siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang katalinuhan na hindi dapat nasa mata ng isang 4 na taong. Kuya? Sabi niya sa isang mababang boses, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi nila. Ano ba ang sinasabi nila sa iyo? Sinasabi nila sa akin na may mga masasamang tao na papalapit sa bundok. Sinasabi nila sa akin na kailangan nating maging maingat. Napatigil ako. Si Miguel ay hindi pa tuluyang natutong magsalita ng maayos, pero ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay may katapatang hindi ko inaasahan. Miguel, sino ang nagturo sa iyo ng mga bagay na iyan? Walang nagturo sa akin, kuy. Alam ko lang, nang gabing iyon, kinuwento ko kay Lola Petra ang mga napapansin ko kay Miguel. Lola, nagsisimula na yatang lumabas ang mga kakayahan ni Miguel. Tumango si Lola Petra. Inaasahan ko na yan. Sa edad na yan, nagsisimula ng maging active ang kanyang hybrid na kalikasan. Pero Lola, nakakatakot yung mga nakikita ko. Parang hindi siya ordinaryong bata. Miguel, sabi ni Lola Petra, habang nakatingin sa apoy sa gitna ng kwarto, kailangan mong malaman na ang batang iyan ay hindi talaga ordinaryong bata. Siya ay destinado para sa mga bagay na hindi mo pa kayang maintindihan. Anong uri ng mga bagay? Mga bagay na magbabago sa balanse ng mundo. Mga bagay na magdudulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao. Nakita ko na si Lola Petra ay may malalim na pag-aalala sa mukha niya. Lola, may tinatago ba kayong lihim tungkol kay Miguel? Miguel, ang lahat ng hybrid ay may tinatawag naming awakening period. Ito ay ang panahon kung kailan nagsisimula nilang maramdaman ang tunay nilang kalikasan. Para kay Miguel, ang awakening period niya ay mas complicated dahil siya ay triple hybrid. Ano ba ang mangyayari sa kanya sa awakening period? Magsisimula siyang magkaroon ng mga physical na pagbabago. Magiging mas malakas siya, magiging mas mabilis siya, at magiging mas sensitive siya sa mga nilalang na tulad ng mga aswang. Pero kasama nito ay mga emotional na pagbabago din. Anong uri ng emotional na pagbabago? Magiging mas aggressive siya, magiging mas madaling magalit, at magiging mas attracted siya sa mga aswang na nasa paligid. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi ni Lola Petra. Ibig sabihin ba na mawawala siya sa amin? Hindi mo siya mawawala kung gagawin mo ang dapat mong gawin. Pero Miguel, kailangan mo ring malaman na ikaw ay may importante ring papel sa awakening period ni Miguel. Ano ba ang papel ko? Ikaw ay magiging anchor niya sa mundo ng mga tao. Ikaw ay magiging dahilan kung bakit siya hindi tuluyang mapupunta sa mundo ng mga aswang. Hindi ko nauunawaan ang sinasabi niya, pero sa mga susunod na buwan, naging mas malinaw sa akin ang ibig niyang sabihin. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng pagkakabasag ng mga kahoy sa labas ng bahay. Lumabas ako at nakita ko si Miguel na nakaupo sa gitna ng mga nabuwal na puno. Ang mga punong iyon ay mga malaking kahoy na kailangan ng maraming lalaki upang maputol. Pero si Miguel, sa edad na 4 na taon, ay nakagawa nitong lahat ng mag-isa. Miguel! Sigaw ko. Ano ba ang ginawa mo? Lumingon siya sa akin at nakita ko na ang kanyang mga mata ay iba na. Hindi na iyon ang mga mata ng isang bata. May kasamang galit at confusion na hindi ko naiintindihan. Kuya, sabi niya, hindi ko alam kung paano nangyari. Nagalit lang ako
Tapos biglang nabuwal ang mga puno. Lumapit ako sa kanya at nakita ko na ang kanyang mga kamay ay may maliliit na mga galos. Pero ang galos na yon ay mabilis nang naghihilom sa harap ng mga mata ko. Miguel, nasaktan ka ba? Hindi kuya, hindi ako nasakatan. Pero nakaramdam ako ng isang kakaibang puwersa sa loob ko. Parang may gusto akong sirain. Nang marinig ito ni Lola Petra, lumapit siya sa amin. Miguel, ito na ang nagsimula. Ito na ang awakening period mo. Ano ba ang ibig niyang sabihin, Lola? Tanong ko. Ibig sabihin, magsisimula na ngayong lumabas ang tunay na kapangyarihan ni Miguel. Kailangan nating maging mas maingat sa mga susunod na buwan. Sa mga susunod na linggo, mas naging obvious ang mga pagbabago kay Miguel. Nakita ko na ang kanyang mga pangil ay nagiging mas mahaba at mas matalas. Ang kanyang mga mata ay nakikita sa gabi na parang may sariling liwanag. At ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mga pagbabagong nakita ko sa kanyang ugali. Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa gubat na parang may hinahanap siyang hindi ko makita. Minsan, narinig ko siyang nag-uusap sa sarili niya sa isang wika na hindi ko naiintindihan. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga unggol sa labas ng bahay. Lumabas ako at nakita ko si Miguel na nakatayo sa gitna ng bakuran, nakikipag-usap sa tatlong mga aswang. Miguel! Sigaw ko, pero hindi siya lumingon sa akin. Narinig ko ang mga aswang na nagsasalita sa kanya sa isang wika na hindi ko nauunawaan. Pero si Miguel ay sumasagot sa kanila sa parehong wika. Dumaan ang ilang minuto bago ko narinig si Lola Petra na lumabas ng bahay. Miguel, tawag niya sa akin. Huwag kang makikialam. Hayaan mo silang mag-usap. Pero Lola, nakikipag-usap siya sa mga aswang. Alam ko, pero kailangan natin siyang hayaan. Bahagi ito ng kanyang awakening period. Pero paano kung kunin nila siya? Hindi nila siya kukunin. Sila ay mga messenger lang. Sila ay mga naghahatid ng mensahe mula sa kanyang biological father. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis ang mga aswang. Si Miguel ay bumalik sa bahay, pero nakita ko na may kakaiba sa kanyang mukha. May kasamang confusion at curiosity na hindi ko naiintindihan. Miguel, sabi ko sa kanya, ano ba ang sinabi sa iyo ng mga aswang? Sinabi nila sa akin na may tatay ako sa labas ng bundok. Sinabi nila sa akin na may pamilya ako na naghihintay sa akin. Pero Miguel, kami ang pamilya mo. Kami ang nag-aalaga sa iyo. Tumingin siya sa akin ng matagal. Alam ko kuya, pero sinabi nila sa akin na may mga kakayahan ako na hindi ninyo kayang turuan sa akin. Sinabi nila sa akin na kailangan kong matuto kung paano gamitin ang mga kakayahan ko. Nang marinig ito ni Lola Petra, lumapit siya sa amin. Miguel, ano pa ang sinabi nila sa iyo? Sinabi nila na babalik sila sa susunod na buwan. Sinabi nila na may dadalhin silang tao na magtuturo sa akin. Anong tao? Sinabi nila na dalhin nila ang tatay ko. Nakita ko na nag-alala si Lola Petra. Miguel, kailangan nating mag-usap ni Tomas tungkol dito. Nang umaga, kinausap ni Lola Petra si Tatay Tomas tungkol sa nangyari. Tomas, nagsimula na nilang kunin si Miguel. Ano ba ang dapat nating gawin? Tanong ni Tatay Tomas. Kailangan nating palakasin ang defenses dito sa bundok. Kailangan nating maging handa sa pagdating ni Ramos. Si Ramos ba ang tatay ni Miguel? Si Ramos ang biological father ni Miguel. At siya ay isa sa mga pinakamalakas na aswang leader sa buong Pilipinas. Hindi natin siya mapipigilan kung talagang gusto niyang kunin si Miguel. Pero Lola, may magagawa ba tayo? May isang paraan, sabi ni Lola Pet. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Pero kailangan muna nating gawin ang isang mahalagang bagay. Ano iyon? Kailangan muna nating sabihin kay Miguel ang totoo tungkol sa kanyang kuya. Napatigil ako. Ano ba ang totoo tungkol sa akin? Tumingin sa akin si Lola Petra ng matagal. Miguel, ikaw ay hindi ordinaryong bata din. Ikaw ay may koneksyon kay Miguel na hindi mo naiintindihan. Anong uri ng koneksyon? Ikaw at si Miguel ay magkapatid. Tunay na magkapatid. Nakaramdam ako ng pagkakakilabot sa buong katawan. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Ikaw at si Miguel ay parehong anak ni Rosa. Ikaw ay mas matanda sa kanya ng 4 na taon. Pero ikaw ay lumaki sa aming pamilya simula pa noong sanggol ka pa. Pero hindi ko maalala si Rosa. Dahil ikaw ay bata pa noon. Ikaw ay 2 taon pa lang nang mamatay si Rosa. Kaya naman, hindi mo maalala ang nangyari. Ibig sabihin, si Ramos ay tatay ko rin? Hindi, sabi ni Lola Petra. Si Ramos ay tatay ni Miguel, pero ang tatay mo ay iba. Sino ba ang tatay ko? Ang tatay mo ay isang tao, isang ordinaryong tao. Kaya naman, ikaw ay kalahating tao, kalahating manggagamot,
Hindi ka hybrid tulad ni Miguel. Nakatahimik ako ng matagal. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? O relief? O confusion? Bakit ninyo hindi sinabi sa akin ang totoo? Tanong ko. Dahil kailangan mo munang maging matanda upang maintindihan ang lahat, sabi ni Tatay Tomas. Kailangan mo munang maging handa upang tanggapin ang responsibilidad mo. Anong responsibilidad? Ang responsibilidad na protektahan ang kapatid mo. Ang responsibilidad na gabayan siya sa tamang landas. Ang responsibilidad na maging tulay sa pagitan ng kanyang dalaga. Sa mga susunod na araw, naging mas complicated ang sitwasyon namin. Si Miguel ay nagiging mas malakas at mas unpredictable. Minsan, nakikita ko siyang nag-e-exercise sa gubat, gumagawa ng mga kilos na hindi ko kayang gawin. Minsan, narinig ko siyang nag-uusap sa mga hayop sa isang wika na parang natural sa kanya. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mga panaginip na nagsimula kong makita. Sa mga panaginip na ito, nakikita ko si Miguel na kasama ang mga aswang. Nakikita ko siyang tumatawa kasama nila. Nakikita ko siyang natututo mula sa kanila. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga boses sa labas ng bahay. Lumabas ako at nakita ko si Miguel na kausap ang isang lalaking hindi ko nakilala. Ang lalaki ay mukhang nasa 35 taon, matangkad, at may mga mata na kumikikinang sa dilim. Miguel, tawag ko sa kanya. Sino yang kausap mo? Lumingon si Miguel sa akin. Kuya, ito si Dato Ramos. Siya ang tatay ko. Napatigil ako. Si Ramos ay nandito na. Tomas, sabi ni Ramos nang makita niya ako. Lumalaki na ang mga anak ninyo. Ano ba ang ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Nandito ako upang makita ang anak ko. Nandito ako upang turuan siya ng mga bagay na hindi ninyo kayang turuan sa kanya. Miguel ay mabuti na dito sa amin, sabi ko. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Tumawa si Ramos. Tomas, tingnan mo ang anak ko. Nakikita mo ba ang mga pagbabago sa kanya? Nakikita mo ba kung gaano na siya kalakas? Totoo, hindi ko ma-deny na si Miguel ay naging mas malakas. Pero hindi ko alam kung maganda ba yon o masama. Ang mga pagbabago na nakikita ninyo, dagdag ni Ramos, ay bagong simula pa lang. Kapag nagtuloy-tuloy iyan nang walang proper guidance, maaaring maging dangerous siya sa lahat ng tao sa paligid niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ibig ko sabihin, kailangan niyang matuto kung paano kontrolin ang mga kapangyarihan niya. Kailangan niyang matuto kung paano gamitin ang mga ito ng tama. At ako lang ang makakapagturo sa kanya nito. Nakita ko na si Miguel ay nakikinig sa amin ng mabuti. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang curiosity tungkol sa mga sinasabi ni Ramos. Miguel, sabi ni Ramos sa anak niya, gusto mo ba nang matutuhan kung paano gamitin ang mga kapangyarihan mo? Tumango si Miguel. Gusto ko, tatay. Nakaramdam ako ng sakit sa puso nang marinig ko siyang tawagin na tatay si Ramos. Pero Miguel, sabi ko sa kanya, kami ang pamilya mo. Kami ang nag-aalaga sa iyo. Alam ko, kuya, sabi ni Miguel. Pero gusto ko ring malaman kung ano ang mga kakayahan ko. Gusto ko ring matuto. Tomas, sabi ni Ramos sa akin, hindi ko kukunin ang anak ko. Tuturuan ko lang siya ng mga kailangan niyang malaman. Pagkatapos, babalik siya sa inyo. Paano namin malalaman na hindi mo siya lolokohin? Dahil Tomas, ikaw ay makakapunta kasama namin. Ikaw ay makakakita ng mga tuturuan ko sa kanya. Ikaw ay makakasiguro na walang masamang mangyayari sa kanya. Nag-isip ako ng mabuti. Sa isang banda, ayaw kong sumama kay Ramos. Pero sa kabilang banda, gusto kong protektahan si Miguel. Saan ninyo kami dadalhin? Tanong ko. Sa amin, sa mga caves sa Sierra Madre. Doon ko siya tuturuan ng mga tradisyonal na paraan ng mga aswang. Tuturuan ko siya kung paano maging malakas, kung paano maging matalino, at kung paano gamitin ang mga kakayahan niya para sa tamang layunin. At ako, ano ang gagawin ko doon? Ikaw ay mag-o-observe, ikaw ay matututo din, at ikaw ay magiging assurance na hindi ko sasaktan ang kapatid mo. Tumingin ako kay Miguel. Nakita ko sa kanyang mga mata ang excitement at curiosity. Alam kong gusto niyang matuto. Alam kong curious siya sa mga kakayahan niya. Sige, sabi ko, sasama ako. Pero Miguel, sabi niya, kailangan mo ring malaman na ang mga matututunan mo sa amin ay hindi madaling. Kailangan mo ring maging handa na makita ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Anong uri ng mga bagay? Tanong. Mga bagay tungkol sa totoo niyang heritage, mga bagay tungkol sa mga responsibilidad niya, at mga bagay tungkol sa mga hamon na haharapin niya sa hinaharap. Nakita ko na nagsimulang mag-alala si Miguel. Kuya, sasama ka sa akin, hindi ba? Sasama ako sa iyo, sabi ko sa kanya. Hindi kita iiwan. Salamat kuya. Nang gabing iyon, nag-prepare kami para sa biyahe sa Sierra Madre. Si Tatay Tomas at si Nanay Nene ay naging malungkot pero nauunawaan nila na kailangan naming gawin ito. Miguel,
sabi ni Tatay Thomas sa akin. Ingatan mo ang kapatid mo. Huwag mong hayaang maging masama siya. Iingatan ko siya, tatay. Pangako ko. At Miguel, sabi ni Nanay Nene kay Miguel, huwag mong kalimutan kung sino ka talaga. Huwag mong kalimutan na ikaw ay parte ng pamilyang ito. Hindi ko kayo malilimutan, Nana, sabi ni Miguel. Babalik ako. Nang umaga, nagsimula kaming maglakad sa direksyon ng Sierra Madre kasama ni Ramos. Habang naglalakad, napansin ko na si Miguel ay nagiging mas excited. Pero kasama nito ay nakaramdam din ako ng takot. Hindi ko alam kung ano ang mga matutunuhan namin sa Sierra Madre. Hindi ko alam kung ano ang mga magiging pagbabago kay Miguel. Pero alam ko na anuman ang mangyari, hindi ko siya iiwan. Siya ay kapatid ko. At ang mga kapatid ay hindi nag-iiwan sa isa't isa. Ang mga caves sa Sierra Madre ay hindi tulad ng inaasahan ko. Hindi ito ordinaryong mga kuweba na nakita ko sa mga libro. Ang mga kuweba na ito ay parang isang malaking underground na syudad. May mga passages na humahantong sa iba't ibang mga kwarto. May mga torches na nagbibigay ng kakaibang liwanag at may mga carvings sa mga pader na nagkukwento ng mga lumang istorya. Welcome sa aming tahanan, sabi ni Ramos nang makapasok kami sa pangunahing entrance ng caves. Dito kayo titira habang tinuturuan ko si Miguel. Nakita ko na si Miguel ay amazed sa nakikita. Ang kanyang mga mata ay sumusubaybay sa lahat ng detalye ng lugar. Tatay, sabi niya kay Ramos, gaano nakatagal ninyong tinitirhan ang lugar na ito? Mahigit 100 taon na. Sagot ni Ramos. Ang mga caves na ito ay ginawa ng mga ninuno namin para sa mga panahong kailangan namin magtago sa mga tao. Habang naglalakad kami sa loob ng caves, nakita ko ang iba pang mga aswang, mga lalaki, mga babae, mga bata. Lahat sila ay may mga mata na kumikikinang sa dilim. Lahat sila ay nakatingin kay Miguel na parang nakikita nila ang isang importante na tao. Bakit sila nakatingin sa akin ng ganyan? Tanong ni Miguel. Dahil ikaw ay ang susunod na leader ng clan namin, sabi ni Ramos. Ikaw ay ang pinakamalakas na hybrid na ipinanganak sa aming clan sa loob ng maraming taon. Nakaramdam ako ng uneasiness sa sinabi ni Ramos. Ano ba ang ibig mong sabihin na susunod na leader? Miguel, sabi ni Ramos, habang huminto kami sa isang malaking kwarto na may mga stone chairs at mga ancient na symbols sa mga pader. Kailangan mo nang malaman ang totoo tungkol sa heritage mo. Umupo si Miguel sa isa sa mga stone chairs. Nakita ko na ang kanyang posture ay nag-iba. Mas confident, mas authoritative. Parang natural sa kanya ang pagiging nasa posisyon na iyon. Una, nagsimula ni Ramos. Kailangan mo nang malaman na hindi lahat ng aswang ay masama. Ang mga aswang ay mga nilalang na may sariling kultura, sariling mga paniniwala, at sariling mga dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga ginagawa nila. Pero sabi ni Tatay Thomas, ang mga aswang ay kumakain ng tao. Sabi ni Miguel. Totoo iyon, sagot ni Ramos. Pero kailangan mo ring maintindihan na ang mga aswang ay kumakain ng tao dahil iyon ang natural nilang pagkain. Tulad ng mga leon na kumakain ng mga deer o tulad ng mga pating na kumakain ng mga isda. Hindi ito dahil sila ay masama. Ito ay dahil iyon ang natural nilang instinct. Nakaramdam ako ng galit sa sinabi ni Ramos. Pero ang mga tao ay hindi mga hayop. Ang mga tao ay may mga pamilya, may mga pangarap, may mga buhay na may halaga. Tama ka, sabi ni Ramos habang nakatingin sa akin. Kaya naman kailangan ni Miguel na matuto kung paano mag-balance sa pagitan ng dalawang mundo. Kailangan niyang matuto kung paano maging hybrid na hindi tumutulong sa masama. Paano ko gagawin iyon? Tanong ni Miguel. Una, kailangan mo nang matuto kung paano kontrolin ang hunger mo. Ang hunger na ito ay natural sa lahat ng aswang. Pero ikaw, dahil kalahating tao ka, maaari mong kontrolin ang hunger na ito. Sa mga susunod na linggo, nagsimula ang training ni Miguel kay Ramos. Nakita ko kung paano siya nagtuturo kay Miguel ng mga physical techniques, kung paano gumamit ng kanyang lakas, kung paano mag-transform ng kanyang mga kamay sa mga claws, kung paano gamitin ang kanyang enhanced senses. Pero ang pinaka-disturbing sa lahat ay ang mga mental exercises na ginagawa ni Ramos kay Miguel. Tinuturuan niya si Miguel kung paano ma-access ang kanyang aswang instincts, kung paano mag-communicate sa mga ibang aswang, at kung paano maging leader ng mga nilalang na ito. Miguel, sabi ni Ramos sa kaniya isang gabi, subukan mong tawagan ang mga aswang na nasa labas ng caves. Nakita ko na si Miguel ay nag-concentrate. Pagkatapos ay narinig ko ang isang mababang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ordinaryong tunog, hindi ordinaryong salita. Parang isang call
na galing sa malalim na parte ng kanyang Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga aswang mula sa iba't ibang parte ng caves. Lahat sila ay nakatayo sa harap ni Miguel, naghihintay ng kanyang mga utos. "Very good," sabi ni Ramos. "Nakikita mo ba, Miguel? Ikaw ay may natural na kakayahan na maging leader ng mga aswang." Ngunit habang pinapanood ko ang lahat ng ito, nakita ko rin ang mga pagbabago kay Miguel na hindi ko nagustuhan. Nagiging mas cold siya, nagiging mas distant. Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa akin na parang hindi niya ako kakilala. Isang gabi, lumapit ako sa kanya. "Miguel, okay ka ba?" Lumingon siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang liwanag na hindi pamilyar. "Okay lang ako, kuya, pero nakakaraan ko ng mga bagay na hindi ko naintindihan dati." "Anong uri ng mga bagay?" "Nararamdaman ko ang connection ko sa mga aswang. Nararamdaman ko na ako ay parte ng kanilang mundo. Nararamdaman ko na baka ito ang tunay kong tahanan." Nakaramdam ako ng takot sa sinabi niya. "Miguel, huwag mong kalimutan na ang tunay mong tahanan ay kasama namin. Kasama ni Tatay Tomas at ni Nanay Nene." "Alam ko, kuya, pero nakakaraan ko rin na may parte sa akin na belongs dito. May parte sa akin na naiintindihan ang mga aswang na ito." Sa mga susunod na araw, naging mas obvious ang mga pagbabago kay Miguel. Nakita ko na ang kanyang mga mata ay nagiging mas bright sa gabi. Nakita ko na ang kanyang mga pangil ay nagiging mas visible. At nakita ko na ang kanyang appetite ay nagbabago. Hindi na siya interesado sa ordinary na pagkain. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng mga boses sa labas ng kwarto namin. Lumabas ako at nakita ko si Miguel na kasama ni Ramos at ng mga ibang aswang leaders sa isang malaking gathering. "Miguel, narinig ko si Ramos na nagsasalita. Kailangan mo nang malaman ang totoo tungkol sa future mo." "Ano ba yon, tatay?" "Ikaw ay destinado na maging ang susunod na high alpha ng buong aswang community sa Pilipinas. Ikaw ay magiging leader ng lahat ng mga clans from Luzon to Mindanao." Nakaramdam ako ng shock sa narinig ko. High alpha? Ano ba ang ibig niyang sabihin? Ibig sabihin, dagdag ni Ramos, si Miguel ay magiging pinakamataas na authority sa lahat ng mga aswang. Siya ay magiging decision maker tungkol sa lahat ng mga conflicts, sa lahat ng mga territories, at sa lahat ng mga relationships sa mga tao. "Pero tatay," sabi ni Miguel, "hindi pa ako handa para sa ganong responsibilidad." "Kaya na nga kita tinuturuan ngayon," sagot ni Ramos. "Kaya na nga kailangan mo nang matuto ng lahat ng mga traditional ways ng mga aswang." "Pero paano naman ang mga tao? Paano naman si kuya at ang pamilya namin?" "Ang mga tao," sabi ni Ramos, at sa boses niya ay may kasamang coldness, "ay magiging subjects mo. Ikaw ay magiging protector nila, pero ikaw din ay magiging ruler nila." "Ruler?" tanong ni Miguel. "Miguel, ikaw ay hybrid. Ikaw ay may kakayahan na mag-understand ng dalawang mundo. Ikaw ay magiging bridge sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao. Pero sa bandang huli, ikaw ay magiging leader ng dalawang mundo." Nakaramdam ako ng galit sa narinig. Hindi ako makatiis na makinig pa. Lumabas ako mula sa pwesto ko at lumapit sa kanila. "Teka lang," sabi ko. "Hindi ko mapapayagan na gawing ruler si Miguel sa mga tao. Ang mga tao ay hindi dapat may ruler na aswang." Tumingin sa akin si Ramos nang may galit. "Tomas, hindi ka dapat nakikialam sa mga usapan na ito." "Nakikialam ako dahil kapatid ko si Miguel. At hindi ko hahayaang gawin ninyo siyang monster." "Monster?" sabi ni Ramos at tumawa. "Tomas, ang kapatid mo ay hindi monster. Ang kapatid mo ay magiging savior ng dalawang mundo. Savior na may kakayahan na kumain ng mga tao. Savior na may kakayahan na mag-maintain ng balance sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao. Savior na may kakayahan na pigilan ang mga unnecessary conflict." Tumingin ako kay Miguel. "Miguel, ano ba ang nararamdaman mo tungkol sa sinasabi ni Ramos?" Nakita ko na si Miguel ay confused. "Hindi ko alam, kuya. May parte sa akin na gusto na maging leader ng mga aswang. Pero may parte sa akin din na ayaw gumawa ng masama sa mga tao. Kaya nga kailangan mo ng training," sabi ni Ramos. "Kailangan mo nang matuto kung paano gumawa ng mga tamang desisyon para sa dalawang mundo." "Pero Ramos," sabi ko, "ang training na ginagawa mo kay Miguel ay parang tinuturuan mo siyang maging full aswang. Hindi mo siya tinuturuan kung paano maging human. Dahil Tomas, ang human side ni Miguel ay natural na. Hindi niya kailangan matutunan iyon. Pero ang aswang side niya ay kailangan ng guidance." Sa mga susunod na gabi, napansin ko na nagiging mas distant si Miguel sa akin. Minsan, nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga ibang young aswang sa isang wika na hindi ko naiintindihan. Minsan,
Nakikita ko siyang kumakain ng raw meat na binibigay sa kanya ng mga adult aswangs. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang mga panaginip na nagsimula kong makita. Sa mga panaginip na ito, nakikita ko si Miguel na naging full aswang. Nakikita ko siyang nangunguna sa mga attacks sa mga human communities. Nakikita ko siyang ginagawa ang mga bagay na hindi ko maiisip na magagawa niya. Isang gabi, hindi ko na nakayanan. Lumapit ako kay Miguel habang mag-isa siya sa isang maliit na kwarto. Miguel, sabi ko sa kanya, kailangan nating mag-usap. Lumingon siya sa akin. Ano ba ang gusto mong pag-usapan, kuya? Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman mo tungkol sa lahat ng mga nangyayari dito. Umupo si Miguel sa tabi ko. Kuya, nakakalito. May parte sa akin na gustong maging parte ng mundo ng mga aswang. Nararamdaman ko na natural sa akin ang lahat ng mga ginagawa ko dito. Pero may parte sa akin din na namimiss ang dating buhay namin. Anong parte ba ng mundo ng mga aswang ang gustong-gusto mo? Ang feeling na powerful ako. Ang feeling na may kakayahan ako na protektahan ang sarili ko at ang mga taong mahal ko. Ang feeling na may mga kakayahan ako na hindi makikita sa ibang mga tao. Pero Miguel, ang mga kakayahan na iyan ay maaari mong gamitin para sa mabuti kahit hindi ka naging leader ng mga aswang. Paano, kuya? Maaari mong gamitin ang mga kakayahan mo para protektahan ang mga innocent na tao laban sa mga masasamang aswang. Maaari mong gamitin ang mga kakayahan mo para magpa-realize sa mga aswang na hindi kailangan kumain ng mga tao para mabuhay. Nakita ko na nag-isip si Miguel. Pero kuya, sabi ni Tatay Ramos, natural sa mga aswang ang kumain ng mga tao. Hindi raw nila kontrol. Miguel, ikaw ay hybrid. Ikaw ay may kakayahan na mag-control ng mga instincts mo na hindi makokontrol ng pure aswang. Ikaw ay may choice na hindi makakamit ng mga pure aswang. Choice na maging o masama. Choice na tulungan ng mga tao o sakta ng mga tao. Choice na maging monster o maging hero. Nakatahimik si Miguel ng matagal. Kuya, sino ba sa tingin mo ang mas tama? Si Tatay Ramos o si Tatay Tomas? Miguel, ang tamang tao ay ikaw. Ikaw ang may kakayahan na magdesisyon kung ano ang tamang gawin. Hindi si Tatay Ramos, hindi si Tatay Tomas. Ikaw lang. Pero paano ko malalaman kung ano ang tamang desisyon? Magtanong ka sa sarili mo, ano ba ang gusto mong mangyari sa mundo? Gusto mo bang ang mga tao ay maging takot sa mga aswang? O gusto mo bang ang mga aswang at ang mga tao ay maging peaceful? Gusto kong maging peaceful ang lahat. Kung ganon, kailangan mo nang gawin ang mga desisyon na magdadala sa peace, hindi sa war, hindi sa dominasyon. Nang gabing iyon, napansin ko na si Miguel ay naging mas thoughtful. Nakita ko na hindi na siya sumasama sa mga sessions ni Ramos tungkol sa pagiging leader ng mga aswang. Sa halip, mas gustong nakikipag-usap sa mga young aswangs tungkol sa mga alternative ways na mabuhay ng hindi nakakasama sa mga tao. Pero sa kabilang banda, nakita ko rin na si Ramos ay nagiging mas frustrated. Napansin niya na hindi na masunurin si Miguel sa mga gusto niyang turuan. Isang gabi, narinig ko si Ramos na nakikipag-usap sa mga ibang aswang leader. Ang problema, sabi niya, ay ang impluensya ng kapatid ni Miguel. Si Tomas ay nakaka-impluensya kay Miguel na hindi sumama sa mga traditional ways namin. Ano ba ang dapat nating gawin? Tanong ng isa sa mga leader. Kailangan nating alisin si Tomas sa picture. Kailangan nating gawing clear kay Miguel na kailangan niyang pumili, kami o sila. Nakaramdam ako ng takot sa narinig ko. Alam kong may plano si Ramos na ikakasama ko. Kinabukasan, lumapit sa akin si Ramos. Tomas, kailangan nating mag-usap. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Gusto kong sabihin sa iyo na tapos na ang training ni Miguel dito. Kailangan mo na siyang dalhin pabalik sa bundok. Pero Ramos, sabi mo ilang buwan pa ang training niya. Nagbago ang isip ko. Nakita ko na ang mga kailangan ni Miguel na matutuhan. Ngayon, kailangan na niya ring matuto mula sa inyo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Alam kong may hidden agenda siya. Pero bago kayo umalis, dagdag ni Ramos, kailangan ni Miguel na dumaan sa isang final test. Anong uri ng test? Test ng loyalty. Test kung sino ba talaga ang importante sa kanya. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sa test na ito, kailangan ni Miguel na pumili. Kailangan niyang pumili kung sino ba ang mas importante sa kanya. Ang biological family niya o ang adopted family niya. Nakaramdam ako ng uneasiness sa sinabi ni Ramos. Ano ba ang konkretong gagawin sa test na ito? Simple lang, sabi ni Ramos. At nakita ko sa kanyang mga mata ang isang nakakatakot na liwanag. Kakausapin ni Miguel si Nanay Nene at pagkatapos
ay pipiliin niya kung sino ba ang susundin, ako o si Thomas. Ano ba ang kinalaman ni Nanay Nene dito? Dadalhin namin si Nanay Nene at ipapakita namin kay kung sino ba talaga ang mga tao na nag-aalaga sa kanya. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin na ipapakita ninyo? Ano ba ang gagawin ninyo kay Nanay Nene? Wala kaming gagawing masama kay Nanay Nene. Basta't sumama si Miguel sa amin. Basta't pumili siya na maging part ng aswang community ng permanently. Naintindihan ko na. Si Ramos ay gagamitin si Nanay Nene para ma-blackmail si Miguel. Kailangan kong gawin ang isang bagay para mapigil ang plano niya. Ramos, sabi ko sa kanya, huwag mo nang dinalhin si Nanay Nene dito. Sabihin mo na lang kay Miguel ang gusto mo. Sigurado ako na pipiliin niya kung ano ang tama. Hindi, Thomas. Kailangan ni Miguel na makita kung ano ang tunay na consequences ng mga desisyon niya. Kailangan niyang malaman na ang mga choices niya ay may mga real effects sa mga taong mahal niya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Alam kong kailangan kong gawin ang isang bagay para protektahan si Nanay Nene at para mapigil si Ramos. Pero hindi ko alam kung ano. Kinabukasan, nakita ko na si Miguel ay mas tahimik kaysa dati. Lumapit ako sa kanya. Miguel, okay ka ba? Kuya, sabi niya sa akin, may narinig akong usapan kagabi. May plano ba si Tatay Ramos na dalhin dito si Nanay Nene? Narinig mo ba ang usapan namin? Narinig ko. At kuya, ayaw kong madamay si Nanay Nene sa mga problema ko. Ano ba ang plano mo? Kuya, sabi ni Miguel. At nakita ko sa kanyang mga mata ang isang determinasyon na hindi ko nakita dati. Kailangan nating umalis dito. Ngayon na. Pero Miguel, mahirap na umalis dito nang hindi nila napapansin. Kuya, may mga natutuhan ako dito na hindi alam ni Tatay Ramos. May mga kakayahan ako na hindi niya alam. Kaya ko tayong palabasin dito nang hindi nila napapansin. Pero Miguel, paano naman ang mga aswang dito? Paano naman si Ramos? Kuya, sabi ni Miguel. At sa boses niya ay may kasamang sadness. Naramdaman ko na hindi ako belong dito. Naramdaman ko na hindi ito ang tamang lugar para sa akin. Ang tamang lugar para sa akin ay kasama ninyo. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Sigurado ako. Mas importante sa akin ang pamilya namin kaysa sa biological connection ko kay Tatay Ramos. Nang gabing iyon, nagsimula naming planuhin ang aming escape. Si Miguel ay gumamit ng mga natutuhan niyang kakayahan para ma-disable ang mga guards sa entrance ng caves. Gumamit din siya ng kanyang connection sa mga aswang para malaman kung kailan safe na lumabas. Habang naglalakad kami papalabas ng caves, nakita ko na si Miguel ay hindi na ang batang nakita ko noong unang dumating kami dito. Naging mas mature siya, naging mas aware siya sa mga responsibilities niya, at naging mas clear siya sa kung ano ang gusto niya sa buhay. Kuya, sabi niya sa akin habang naglalakad, salamat sa hindi mo ako iniwan. Hindi kita iiwan, Miguel. Magkapatid tayo. At kuya, dagdag niya, may gustong sabihin sa iyo. Ano yon? Natutuhan ko dito na hindi importante kung ano ang lahi mo o kung ano ang dugo mo. Ang importante ay kung ano ang mga ginagawa mo at kung ano ang mga desisyon mo. Tama ka, Miguel. Kaya naman, kahit na may dugong aswang ako, pipiliin ko pa rin na maging mabuting tao. Pipiliin ko pa rin protektahan ang mga taong Pagkaalis namin sa caves, nagsimula kaming maglakad pabalik sa bundok. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Alam kong babalik si Ramos. At alam kong sa susunod na pagbabalik niya, hindi na siya mag-iisa. Alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na laban. 2 linggo matapos naming makatakas sa Sierra Madre, nakabalik na kami sa bundok kasama ni Lola Petra. Pero ang Miguel na bumalik ay hindi na ang Miguel na may kasamang maturity sa kanyang mga mata na hindi ko nakita dati. May kasamang confidence sa kanyang mga kilos na nagpapahiwatig ng bagong Miguel, sabi ni Lola Petra sa kanya nang makaupo kami sa loob ng bahay. Ano ba ang mga natutuhan mo sa mga aswang? Natutuhan ko, Lola, na hindi black and white ang mundo, sagot ni Miguel. Natutuhan ko na ang mga aswang ay may mga dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga ginagawa nila. Pero natutuhan ko rin na may choice ako kung susundin ko ba ang mga traditional ways nila o gagawa ako ng sarili kong landas. At ano ang napili mo? Napili ko na gawin ang sarili kong landas. Napili ko na gamitin ang mga kakayahan ko para sa mabuti, hindi para sa masama. Nakita ko na proud si Lola Petra sa sagot ni Miguel. Pero nakita ko rin sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Miguel, sabi niya, ang mga natutuhan mo sa mga aswang ay magdudulot ng malaking responsibilidad sa iyo. Kailangan mo ring malaman na ang mga aswang ay hindi magiging masaya sa desisyon mo. Ano ba ang ibig ninyong sabihin, Lola? Ibig ko sabihin, babalik si Ramos. At sa pagbabalik niya, hindi na siya mag-iisa. Dadalhin niya ang buong clan niya para pilitin kang bumalik sa kanila. Totoo nga ang sinabi ni Lola Petra.
Sa mga susunod na araw, nagsimula kaming makarinig ng mga kakaibang tunog sa gabi. Mga ungol na galing sa malayo, mga shadows na gumagalaw sa gitna ng gubat, mga mata na kumikikinang sa dilim. Kuya, sabi ni Miguel sa akin isang gabi, alam kong nandyan na sila sa paligid. Nararamdaman ko ang presence nila. Ilan ba sila? Tanong ko sa kanya. Marami. Mas marami kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang ang clan ni Tatay Ramos. May mga ibang clans din na sumama sa kanila. Bakit naman may mga ibang clans na sumama? Dahil kuya, ang mga aswang leaders ay nag-meeting tungkol sa akin. Nakita nila ako bilang threat sa traditional na paraan ng buhay nila. Nakita nila ako bilang isang potensyal na magbabago ng lahat ng sistema nila. Nang marinig ito ni Lola Petra, lumapit siya sa amin. Miguel, ano ba ang mga sinabi sa iyo ni Ramos tungkol sa mga plano nila? Sabi niya sa akin na ako ay destinado na maging high alpha ng lahat ng mga aswang clans sa Pilipinas. Sabi niya na ako ay magiging leader ng mga aswang at ruler ng mga tao. At ano ang sagot mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na hindi ko gusto ang ganong responsibility. Sinabi ko sa kanya na gusto ko lang maging normal na tao na may kakayahan na tumulong sa iba. Miguel, sabi ni Lola Petra, at nakita ko sa kanyang mga mata ang seriousness. Kailangan mo ring malaman na ang mga aswang leaders ay hindi tumanggap ng sagot mo. Sa kultura nila, kapag may hybrid na ipinanganak sa isang powerful na clan, walang choice ang hybrid na yon. Kailangan niyang tanggapin ang destiny niya. Pero Lola, may choice naman ako, hindi ba? Meron ka, sabi ni Lola Pet. Pero kailangan mo ring lumaban para sa choice mo. Sa mga susunod na gabi, mas naging obvious ang presence ng mga aswang sa paligid ng bundok. Nakita ko na si Tatay Tomas ay naging mas bantay, mas alerto. Nakita ko rin na si Nanay Nene ay naging mas worried. Isang gabi, habang natutulog kaming lahat, nagising ako sa tunog ng malalakas na unggol sa labas ng bahay. Lumabas ako at nakita ko na napalibutan na kami ng mahigit 30 aswang. Sa gitna nila ay nakita ko si Ramos at sa tabi niya ay may mga ibang aswang leaders na hindi ko pa nakita. Tomas, tawag ni Ramos sa amin, lumabas na kayo. Walang point na magtago pa. Lumabas si Tatay Tomas, hawak ang kanyang baston. Sumunod ako sa kanya at sa huli ay lumabas si Miguel. Nang makita ni Ramos si Miguel, nakita ko sa kanyang mga mata ang mixture ng love at disappointment. Miguel, sabi niya, bumalik ka na sa amin. Tapos na ang mga laro-laro. Hindi ito laro, tatay, sagot ni Miguel. Ito ay ang buhay ko at ako ang may karapatan na pumili kung paano ko ito igigulong. Miguel, ikaw ay anak ko. Ikaw ay parte ng aming clan. Hindi mo pwedeng talikuran ang mga responsibilidad mo. Ano ba ang mga responsibilidad ko? Tanong ni Miguel. Ang responsibilidad na kumain ng mga innocent na tao. Ang responsibilidad na maging monster. Ang responsibilidad na maging leader ng mga aswang. Sabi ng isang ibang aswang leader na nasa tabi ni Ramos. Ang responsibilidad na protektahan ang kultura na. Pwede ko naman protektahan ang kultura ninyo nang hindi naging monster. Sagot ni Miguel. Paano? Tanong ni Ramos. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga aswang na hindi kailangan kumain ng mga tao para mabuhay. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga alternative ways na makakain kayo nang hindi nakakasama sa mga tao. Tumawa ang mga aswang leaders. Miguel, hindi mo nauunawaan, ang pagkain ng mga tao ay hindi lang dahil sa hunger. Ito ay parte ng aming identity. Ito ay parte ng kung sino kami. Pero pwede ninyong baguhin ang identity ninyo, sabi ni Miguel. Pwede ninyong maging mas mabait na mga nilalang. Hindi! Sigaw ni Ramos. Hindi mo maiintindihan dahil hindi ka pure aswang. Kaya naman kailangan mo naming sumama sa amin para matuto. Hindi ako sasama sa inyo, sabi ni Miguel ng magas. At hindi ninyo ako mapipilitan. Nakita ko na galit na si Ramos. Miguel, kung hindi ka sasama sa amin ng maayos, piliterin ka namin. Subukan ninyo, sabi ni Miguel. At nakita ko na nagsimula nang lumabas ang kanyang mga claws. Doon nagsimula ang gulo. Ang unang aswang na tumakbo kay Miguel ay na-counter niya. Ginamit niya ang kanyang enhanced speed para maiwasan ang attack. Tapos, ginamit niya ang kanyang enhanced strength para matumba ang aswang. Pero may 30 aswang na nandoon at si Miguel ay isa lang. Sumali ako sa laban, ginamit ko ang mga natutuhan ko kay Tatay Tomas tungkol sa paglaban sa mga aswang. Pero nakita ko kaagad na hindi kami enough para sa lahat ng mga aswang na nandoon. Sa gitna ng laban, nakita ko na lumabas din si Lola Petra mula sa bahay pero hindi siya sumali sa laban. Sa halip, nagtago siya sa likod ng mga puno at nagsimulang mag-chant ng mga salita na hindi ko nauunawaan. Habang nag-chant si Lola Petra,
nakita ko na nagsimulang magkaon ang lahat ng mga aswang sa paligid. Parang may invisible na force na pumipigil sa kanila na lumapit sa amin. Ano ba ang ginawa ninyo? Sigaw ni Ramos kay Lola Petra. Ginawa ko ang dapat kong gawin, sagot ni Lola Petra. Pinotektahan ko ang mga batang ito. Lola Petra, sabi ni Ramos. Alam mo na walang manggagamot na makakasabay sa power ng isang full aswang clan. Alam ko, sabi ni Lola, pero alam ko rin na hindi kayo ang pinakamalaking threat dito sa bundok na ito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot si Lola Petra, tumingala siya sa kalangitan. Doon ko napansin na may mga ibon na patuloy na dumarating sa lugar namin. Hindi ordinaryong mga ibon, mga malaking eagles, mga hawks, mga owls. Lahat sila ay may mga mata na kumikikinang sa dilim. Mga spirit animals, bulong ni Tatay Thomas sa akin. Tinatawag ni Lola Petra ang mga spirit animals. Sa loob ng ilang minuto, napalibutan namin ng mga spirit animals ang mga aswang. Ang mga ibon ay nasa itaas, ang mga aso at mga pusa ay nasa lupa, at ang mga malaking mammals ay nasa paligid. Ramos, sabi ni Lola Petra, umalis na kayo dito. Hindi kayo welcome sa bundok na ito. Hindi kami aalis nang walang dala na si Miguel, sagot ni Ramos. Kung hindi kayo aalis, sabi ni Lola Petra, gagawin ko ang isang bagay na hindi ninyo gustuhan. Ano iyon? Tatawagan ko ang mga ibang manggagamot sa buong Pilipinas. Sabihin ko sa kanila na may mga aswang na tumatangka sa mga innocent na mga tao dito sa bundok. Makikita ninyo kung ano ang mangyayari sa inyo. Nakita ko na nag-alala si Ramos. Alam ko na takot siya sa mga manggagamot. Dahil kahit na powerful ang mga aswang, ang mga manggagamot ay may mga special na kakayahan laban sa kanila. Lola Petra, sabi ni Ramos, hindi mo kailangan gawin iyon, pero kailangan namin si Miguel. Kailangan niya namin para sa future ng mga aswang. Ang future ng mga aswang, sabi ni Lola Petra, ay hindi nakasalalay kay Miguel. Ang future ng mga aswang ay nakasalalay sa mga desisyon na gagawin ninyo bilang mga leaders. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, kailangan ninyong matuto na mabuhay ng peaceful kasama ang mga tao. Kailangan ninyong matuto na hindi na kumain ng mga tao. Kailangan ninyong matuto na maging civilized. Impossible, sabi ng isa sa mga aswang leaders. Ito ang aming nature. Hindi namin mababago ito. Mababago ninyo ito kung gusto ninyo, sabi ni Miguel, na biglang lumapit sa gitna ng lahat. Nakita ko sa mga caves na may mga aswang na hindi kumakain ng mga tao. Nakita ko na may mga aswang na nakakain ng mga ibang uri ng meat. Pero ang ibang uri ng meat ay hindi nagbibigay ng parehong strength, sabi ni Ramos. Hindi na kailangan ninyo ng ganong strength, sagot ni Miguel. Hindi na kailangan ninyong maging monsters para maging malakas. Nakita ko na nagsimulang mag-isip ang ilang aswang sa grupo. Nakita ko na may mga aswang na nagsimulang tumango sa mga sinasabi ni Miguel. Miguel, sabi ni Ramos, kung hindi ka sasama sa amin, ano ba ang gagawin mo? Gagawin ko ang sarili kong clan, sabi ni Miguel. At nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Gagawa ako ng isang clan na composed ng mga hybrid at ng mga taong gustong makipag-cooperate sa mga aswang. Sariling clan? Tanong ni Ramos. Oo, isang clan na ang misyon ay hindi ang domination o ang pagkain ng mga tao. Isang clan na ang misyon ay ang protection ng mga innocent, whether aswang o tao. At sino ba ang magiging members ng clan mo? Tumingin si Miguel sa akin. Si Kuya ang magiging unang member, si Lola Petra ang magiging advisor, at lahat ng mga aswang na gustong maging better ay welcome din. Nakita ko na may ilang aswang sa grupo ni Ramos na interested sa sinasabi ni Miguel, lalo na ang mga young aswangs na mukhang pagod na sa traditional ways. Miguel, sabi ni Ramos, hindi mo pwedeng gawin yon. Hindi ka pwedeng mag-create ng sariling clan. Bakit hindi? Dahil ako ang tatay mo. Dahil ikaw ay member ng clan ko. Hindi na ako member ng clan mo, sabi ni Miguel ng matigas. Simula ngayong gabi, ako ay may sariling clan na. Nakita ko na sobrang galit na si Ramos. Miguel, kung yan ang gusto mo, lumaban tayo. Kung mananalo ka sa akin, pwede mong gawin ang gusto mo. Pero kung matatalo ka, sasama ka sa amin. Tatanggapin ko ang challenge mo, sabi ni Miguel. Miguel, sigaw ko, hindi mo kaya si Ramos. Siya ay pure aswang leader. Mas malakas siya sa iyo. Kuya, sabi ni Miguel sa akin, may mga natutuhan ako sa mga caves na hindi alam ni Tatay Ramos. May mga kakayahan ako na hindi niya inaasahan. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Miguel at ni Ramos. Una, nakita ko na mas mabilis si Ramos. Mas experienced siya sa pakikipaglaban. Mas alam niya ang mga traditional fighting techniques ng mga aswang. Pero habang tumatagal ang laban,
Nakita ko na si Miguel ay ginagamit ang kanyang hybrid nature sa advantage niya. Hindi siya pure aswang, kaya hindi predictable ang mga moves niya para kay Ramos. Hindi rin siya pure human, kaya may enhanced abilities siya na hindi makikita sa ordinaryong tao. Sa gitna ng laban, nakita ko na si Miguel ay nag-transform ng kanyang mga kamay sa mga claws na mas mahaba at mas matalas kaysa kay Ramos. Nakita ko rin na ang kanyang mga mata ay naging mas bright at ang kanyang bilis ay naging mas enhanced. Impossible, sabi ni Ramos. Paano mo nagawa iyo? Dahil tatay, sabi ni Miguel. Hindi mo alam ang full potential ng isang triple hybrid. Patuloy ang laban at nakita ko na nagsimula ng magkaroon ng mga advantage si Miguel. Ginagamit niya ang kanyang human intelligence para mag-strategize. Ginagamit niya ang kanyang aswang strength para maging powerful. At ginagamit niya ang kanyang manggagamot heritage para mag-heal ng mabilis kapag nasusugatan siya. Sa bandang huli, natumba ni Miguel si Ramos. Nakita ko na si Ramos ay hindi na makakagalaw dahil sa mga sugat na natanggap niya. Natalo mo ako, sabi ni Ramos kay Miguel. Ano ba ang gagawin mo sa akin? Wala, sabi ni Miguel. Hahayaan kitang mabuhay. Pero kailangan mo nang umalis dito kasama ang clan mo. At kung hindi ako aalis? Kung hindi kayo aalis, sabi ni Miguel. At nakita ko sa kanyang boses ang authority na hindi ko nakita dati. Pipilitin ko kayong umalis. At sa susunod na pagbabalik ninyo, hindi na ako mag-iisa. Kasama ko ang sarili kong clan. Tumayo si Ramos at nakita ko sa kanyang mga mata ang respeto para kay Miguel. Miguel, proud ako sa iyo. Natutuhan mo na kung paano maging malakas. Pero alam mo ba na ang ginawa mo ngayon ay magdudulot ng malaking conflict sa mga aswang communities? Alam ko, sabi ni Miguel, pero willing ako na harapin ang consequence ng mga desisyon ko. Sige, sabi ni Ramos, alis na kami. Pero Miguel, tandaan mo, hindi lang kami ang mga aswang na magkakaroon ng problem sa ginawa mo. May mga ibang clans na hindi magiging masaya sa bagong clan mo. Handa ako sa kanila, sagot ni Miguel. Umalis na si Ramos kasama ang kanyang clan. Pero bago siya tuluyang nawala sa dilim, narinig ko siyang nagsalita. Miguel, ingat ka. Ang mundo ng mga aswang ay mas complicated kaysa sa iniisip mo. May mga clans na mas dangerous kaysa sa amin. At ang mga clan na iyon ay hindi magiging gentle sa mga approach nila sa iyo. Pagkatapos ay nawala na sila. Nang gabing iyon, umupo kaming lahat sa loob ng bahay ni Lola Petra. Si Miguel ay tahimik, mukhang nag-iisip ng malalim. Miguel, sabi ni Lola Petra sa kanya, ano ba ang plano mo ngayon? Plano ko na mag-establish ng isang sanctuary dito sa bundok, sabi ni Miguel. Isang lugar na safe para sa mga hybrid, para sa mga taong gustong matuto tungkol sa mga aswang. At para sa mga aswang na gustong maging better. Paano mo gagawin iyon? Una, kailangan ko ng mga allies. Kailangan ko ng mga taong matutulungan sa akin na ma-achieve ang vision ko. Pangalawa, kailangan ko ng mga resources. Kailangan ko ng pagkain. Kailangan ko ng protection. Kailangan ko ng mga gamit na kailangan para sa sanctuary. At pangatlo, tanong ko sa kanya. Pangatlo, sagi ni Miguel, at nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Kailangan kong protektahan ang sanctuary na ito laban sa mga aswang clans na hindi agree sa ginagawa ko. Miguel, sabi ni Lola Pet, ang ginagawa mo ay napakahirap. Maraming mga aswang ang hindi magiging masaya sa ginagawa mo. Alam ko, Lola, pero naniniwala ako na may mga aswang din na gustong magbago. Naniniwala ako na may mga tao din na willing makipag-cooperate sa mga aswang. Naniniwala ako na possible na maging peaceful ang dalawang mundo. At kung hindi mo matagumpay? Kung hindi ko matagumpay, sabi ni Miguel, at least nasubukan ko. At least hindi ako naging monster. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, nakatayo ako sa bintana, tumitingin sa mga bituin. Sa paligid ko, nakaramdam ako ng isang bagong energy. Hindi energy ng takot o ng violence, energy ng hope at ng possibility. Alam kong nagsisimula pa lang ang laban ni Miguel. Alam kong maraming mga hamon pa ang haharapin niya. Pero alam ko rin na handa akong sumuporta sa kanya sa lahat ng mga hamon. Siya ay kapatid ko. At ang mga kapatid ay hindi nag-iiwan sa isa't isa, anuman ang mangyari. 5 taon ang lumipas, simula nang ma-establish namin ang sanctuary sa bundok. Ang mga taong nagsimula lang sa amin, si Miguel, ako, si Lola Petra, si Tatay Tomas, at si Nanay Nene, ay naging isang community na composed ng 25 members. May mga hybrid na tulad ni Miguel, may mga tao na interested matuto tungkol sa mga aswang, at may mga reformed aswang na gusto nang maging better. Ang buhay sa sanctuary ay hindi madali, pero masaya. Tuwing umaga, nakikita ko si Miguel
na nagtitrain kasama ang mga ibang hybrid, tinuturuan niya sila kung paano kontrolin ang kanilang mga kapangyarihan. Tuwing hapon, nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga reformed aswang. Tinuturuan niya sila ng mga alternative ways na makakain nang hindi nakakasama sa mga tao. Tuwing gabi, nakikita ko siyang nagme-meditate kasama ni Lola Petra. Nag-iisip ng mga paraan kung paano mas mapapabuti ang sanctuary. Pero sa kabila ng peaceful na buhay sa sanctuary, alam ko na may mga malaking hamon pa ring naghihintay sa amin. Mula nang umalis si Ramos at ang kanyang clan, maraming ibang aswang clans ang dumating sa bundok upang mag-challenge kay Miguel. Hindi lahat sila ay naging hostile. May mga clan na curious lang sa ginagawa na, pero may mga clan din na definitely against sa concept ng sanctuary. Isang umaga, habang nagtra-training ako kasama ang mga ibang humans sa sanctuary, dumating si Miguel sa training ground na mukhang nababalisa. "Kuya?" sabi niya sa akin. "May problema tayo." "Ano ba ang problema?" tanong ko sa kanya. "May isang malaking aswang confederation na composed ito ng mga pinakamalalakas na clans sa buong Pilipinas. At ang leader nila ay si Datu Malik, isa sa mga pinakadelikadong aswang leaders sa kasaysayan." Nakaramdam ako ng uneasiness sa narinig. Ano ba ang gusto ni Datu Malik? Gusto niyang i-destroy ang sanctuary na ito. Sabi niya, ang ginagawa namin dito ay nagiging bad influence sa mga ibang aswang. Sabi niya, maraming aswang na nagsisimula ng mag-isip na possible na mabuhay ng hindi kumakain ng mga tao. Pero Miguel, maganda naman yon. Ibig sabihin, nagwo-work ang ginagawa natin. Oo, maganda para sa aming perspective. Pero para kay Datu Malik, ito ay isang threat sa traditional na paraan ng buhay ng mga aswang. Para sa kanya, kapag nawala ang traditional ways, mawawala rin ang identity ng mga aswang. Ano ba ang plano ni Datu Malik? Sabi sa mga scouts na nagpadaan dito kahapon, si Datu Malik ay nag-o-organize ng isang malaking attack sa sanctuary. Hindi lang siya ang dadating siya kasama ang mga leaders ng 3 pinakamalalakas na aswang clans sa Luzon, Visayas at Mindanao. Napatigil ako. 3 clans? Ilang aswang kaya iyon? Conservative estimate, mga 100 aswang. Lahat sila ay experienced fighters. Lahat sila ay determined na i-destroy ang sanctuary na ito. Miguel, hindi natin kaya ang ganong kalaking grupo. Tayo ay 25 lang at hindi lahat sa amin ay fighters. Alam ko, kuya, kaya naman kailangan nating mag-isip ng ibang paraan na ma-handle ang situation na ito. Nang gabing yon, nag-meeting kaming lahat sa main hall ng sanctuary. Nandoon ang lahat ng members, mga hybrid, mga reformed aswang, mga humans, at ang founding family namin. Friends, nagsimula si Miguel sa kanyang speech. Alam ko na narinig na ninyo ang tungkol sa threat na paparating sa atin. Kailangan nating mag-decide kung ano ang gagawin natin. Ano ba ang mga options natin? Tanong ng isang reformed aswang na nakatira sa sanctuary. May 3 options tayo, sabi ni Miguel. Una, pwede nating i-abandon ang sanctuary at maghanap ng ibang lugar na mas safe. Pangalawa, pwede nating i-defend ang sanctuary at makipaglaban kay Datu Malik. Pangatlo, pwede nating subukan na makipag-negotiate kay Datu Malik. Anong option ang gusto mo, Miguel? Tanong ni Lola Petra. Honestly, gusto kong subukan ang option number 3. Gusto kong makipag-usap kay Datu Malik at i-explain sa kanya ang vision natin. Gusto kong ipakita sa kanya na ang ginagawa natin dito ay hindi threat sa mga aswang. Sa halip, ito ay opportunity para sa mga aswang na maging better. Pero Miguel, sabi ng isang human member, paano kung hindi ka pakinggan ni Datu Malik? Paano kung determined talaga siyang i-destroy ang sanctuary? Kung ganun, sabi ni Miguel, at nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Lalaban tayo, hindi para sa violent, hindi para sa pagkakama. Lalaban tayo para sa principles natin. Lalaban tayo para sa vision natin ng mas peaceful na Miguel, sabi ko sa kanya, kung magde-decide tayong lumaban, kailangan nating maging realistic. Tayo ay mga 25, sila ay mga 100, hindi equal ang odds. Tama ka, kuya, pero may mga advantages din tayo na wala sa kanila. Anong advantages? Una, alam natin ang terrain ng bundok na ito. Nakatira tayo dito ng 5 taon. Alam natin ang lahat ng mga kuweba, ang lahat ng mga secret passages, ang lahat ng mga strategic locations. Pangalawa, may mga allies tayo na hindi nila alam. Anong allies? Mga spirit animals ni Lola Petra. Mga reformed aswang na nakatira sa ibang parte ng Pilipinas na sumusuporta sa vision natin. At mga manggagamot na nakakommunicate natin through Lola Petra. Nakita ko na nagsimulang umangat ang moral ng mga tao sa meeting. Pangalawa, dagdag ni Miguel, tayo ay united sa isang clear na vision.
Sila ay united lang dahil sa tradition at sa takot. Mas malakas ang motivation na based sa love kaysa sa motivation na based sa hate. Sa mga susunod na araw, nagsimula kaming mag-prepare para sa pagdating ni Datu Malik. Si Miguel ay nag-organize ng mga training sessions para sa lahat ng members na capable na makipaglaban. Si Lola Petra ay nag-prepare ng mga magical defenses sa paligid ng sanctuary. Ako naman ay nag-organize ng mga strategic plans kung paano namin ma-defend ang iba't ibang parte ng sanctuary. 3 linggo matapos ng warning, dumating na si Datu Malik kasama ang kanyang confederation. Nakita ko mula sa observation post namin na totoo ang sinabi ng scouts. May mga 100 aswang na nasa bundok. Lahat sila ay organized, lahat sila ay armed, at lahat sila ay mukhang determined na gawin ang misyon nila. Si Datu Malik ay mas imposing kaysa kay Ramos. Mas matangkad, mas malaki, at may aura ng authority na nakakatakot. Sa mga mata niya, nakita ko ang centuries ng experience sa pakikipaglaban at sa pamumuno ng mga aswang. Miguel! Tawag niya sa amin mula sa bus ng bundok. Bumaba ka at makipag-usap sa akin. Hindi! Sigaw ni Miguel pabalik. Kung gusto mo nang makipag-usap, umakyat ka dito. Dito sa territory namin. Nakita ko na hindi nagustuhan ni Datu Malik ang sagot ni Miguel. Pero sa huli, umakyat siya sa sanctuary kasama ang 5 guards niya. Nang makita ko si Datu Malik ng personal, nakaramdam ako ng intimidation. Hindi lang siya powerful, may kasamang intelligence sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng strategic mind. Miguel, sabi niya nang makaupo kami sa main hall, kilala kita simula pa noong bata ka. Kilala ko ang tatay mo, kilala ko ang nanay mo, at proud ako sa mga nakamit mo sa mga nakaraang taon. Salamat, sabi ni Miguel. Pero hindi ka naman siguro umakyat dito para lang magbigay ng compliment. Tama ka, sabi ni Datu Malik. Nandito ako para sa isang serious na usapan. Nandito ako para sabihin sa iyo na ang ginagawa mo dito ay kailangan ng tumigil. Bakit? Dahil Miguel, ang ginagawa mo dito ay nagiging bad influence sa mga aswang communities sa buong Pilipinas. Maraming aswang na nagsisimula ng mag-question ng traditional ways namin. Maraming aswang na nagsisimula ng mag-isip na possible na mabuhay ng hindi kumakain ng mga tao. Pero Datu Malik, maganda naman yun. Ibig sabihin, naging successful ang mission namin. Successful para sa inyo, sabi ni Datu Malik. Pero destructive para sa kultura namin. Miguel, ang kultura ng mga aswang ay nakabase sa specific na paraan ng pamumuhay. Kapag binago ninyo iyon, nawawala ang identity namin. Pero Datu Malik, ang identity ay hindi static. Ang identity ay pwedeng mag-evolve. Pwede ninyong maging mga aswang na hindi kumakain ng... Hindi Miguel, hindi mo nauunawaan. Ang pagkain ng mga tao ay hindi lang sustenance para sa amin. Ito ay spiritual practice. Ito ay paraan kung paano kami nagko-connect sa aming ancestral power. Nakita ko na si Miguel ay nag-isip ng malalim. Datu Malik, subukan ko kayong maintindihan. Pero tanong ko sa inyo, worth it ba ang spiritual connection na iyan kung kailangan ninyong pumatay ng mga innocent na tao? Ang mga tao ay hindi innocent, Miguel. Ang mga tao ay may sariling mga kasalanan. Ang mga tao ay may sariling mga darkness. Totoo iyon, sabi ni Miguel. Pero hindi iyon dahilan para pumatay sila. Hindi iyon dahilan para kainin sila. Miguel, sabi ni Datu Malik, at nakita ko sa kanyang boses ang finality. Bibigyan kita ng isang ultimatum. I-disband mo ang sanctuary na ito. Sumama ka sa amin at tanggapin mo ang role mo bilang traditional aswang leader. O kaya, lalabanan namin kayo at i-destroy namin ang lahat ng ginawa ninyo dito. At kung hindi ko tanggapin ang ultimatum mo, kung hindi mo tanggapin, sabi ni Datu Malik, habang tumutunog sa kanyang boses ang threat, bukas ng umaga, aakyatin namin ang sanctuary na ito at makikipaglaban sa lahat ng members ninyo. At sa laban na iyon, walang maiiwan. Nakita ko na nagsimulang mag-alala ang mga members ng sanctuary na nakarinig sa conversation. Pero si Miguel ay nananatiling calm. Datu Malik, sabi ni Miguel, kung iyan ang ultimatum mo, tanggap ko. Ibig sabihin, sumasama ka na sa amin? Hindi, sabi ni Miguel. Ibig sabihin, handa kaming lumaban. Handa kaming ipagtanggol ang vision namin. Nakita ko sa mga mata ni Datu Malik ang disappointment at galit. Miguel, ginawa mo ang pinakamaling desisyon ng buhay mo. Baka nga, sabi ni Miguel. Pero ginawa ko ang desisyong aligned sa mga values ko. Umalis si Datu Malik kasama ang kanyang guards. Pero bago siya tuluyang bumaba sa bundok, tumingin siya sa amin. Bukas ng umaga, makikita ninyo kung ano ang consequences ng mga desisyon ninyo. Nang gabing iyon, nag-prepare kaming lahat para sa laban kinabukasan. Pero hindi ordinary na preparation ito. Si Miguel ay nag-organize ng isang special ceremony kasama ni Miguel,
Tanong ko sa kanya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ginagawa namin ang isang ritual para sa protection ng sanctuary, sabi ni. Ginagawa namin ang isang ritual para maging mas malakas ang connection namin sa spirit ng lugar na ito. Habang nagsasagawa ng ritual, nakita ko na may mga kakaibang nangyayari sa paligid namin. Ang mga spirit animals ay nagsimulang mag-gather sa sanctuary. Ang mga puno ay nagsimulang mag-glow ng mababang liwanag. At ang hangin ay nagsimulang ma-fill ng isang energy na hindi ko mapaliwan. Lola Petra, tanong ko sa kanya, ano ba ang nangyayari? Ginagawa namin ang isang ancient ritual. Isang ritual na magko-connect sa amin sa lahat ng spirits ng bundok na. Kapag ginawa namin ito, hindi lang kami ang makikipaglaban buka. Makikipaglaban din ang buong bundok. Nang umaga, nagsimula ang laban. Si Datu Malik ay umakyat sa sanctuary kasama ang kanyang confederation. Pero ang nakita nila ay hindi inaasahan nila. Hindi lang kami ang naghihintay sa kanila. Naghihintay din sa kanila ang mga spirit animal, ang mga ancient trees na naging animated, at ang mga elements ng bundok na naging protector. Ano ba ito? Sigaw ni Datu Malik. Ito, sabi ni Miguel, habang nakatayo sa gitna ng lahat ng magical creatures, ay ang tunay na kapangyarihan ng sanctuary. Hindi lang ito lugar na nakatira kami. Ito ay lugar na naging spiritual home namin. Nagsimula ang laban, pero hindi ordinaryong laban. Hindi violence lang ito. Ito ay clash ng dalawang world. Sa isang side, ang traditional na paraan ng mga aswang. Sa kabilang side, ang vision ng peace at cooperation. Sa gitna ng laban, nakita ko na si Miguel ay ginagamit ang lahat ng natutuhan niya. Ang aswang techniques na natutuhan niya kay Ramos, ang manggagamot techniques na natutuhan niya kay Lola Petra, at ang human strategies na natutuhan niya sa amin. Pero ang pinaka-impressive sa lahat ay ang leadership niya. Nakita ko kung paano niya na-coordinate ang lahat ng defenders ng sanctuary. Nakita ko kung paano niya na-inspire ang lahat na lumaban hindi para sa sarili nila, kundi para sa vision na pinaglalaban nila. Sa bandang huli, hindi namin natalo si Datu Malik at ang confederation niya sa traditional na paraan. Sa halip, na-convince namin sila na ang vision namin ay possible. Nakita nila kung paano naging united ang mga iba't ibang species sa sanctuary. Nakita nila kung paano naging powerful ang cooperation kaysa sa domination. Nakita nila kung paano naging mas fulfilling ang purpose na nakabase sa love kaysa sa purpose na nakabase sa tradition lang. Miguel, sabi ni Datu Malik sa gitna ng laban, tigil na natin ito. Bakit? Tanong ni Miguel. Dahil nakita ko na ang vision mo at nakita ko na possible nga iyo. Tumigil ang laban. Lahat ay nakatayo sa gitna ng sanctuary, pawis at pagod, pero walang serious na injuries sa dalawang side. Datu Malik, sabi ni Miguel, ano ba ang ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, Miguel, handa akong subukan ang approach mo. Handa akong makita kung posible nga na maging aswang nang hindi kumakain ng mga tao. Nakita ko na shocked ang lahat ng tao sa sanctuary. Hindi namin inaasahan ang response na iyon. Pero Miguel, dagdag ni Datu Malik, kailangan mo nang patunayan sa akin na sustainable ang approach mo. Kailangan mo nang ipakita sa akin na hindi mawaweaken ang mga aswang kapag hindi sila kumain ng mga tao. Paano ko magagawa iyon? Tanong ni Miguel. Magkaroon tayo ng isang collaborative project. Magkaroon tayo ng isang experimental period kung saan ang ilang members ng confederation ko ay makikitira dito sa sanctuary. Makikita nila kung paano ninyo ginagawa ang mga ginagawa ninyo. At pagkatapos ng 6 na buwan, magde-decide kami kung susundan namin ang approach ninyo o babalik kami sa traditional ways. Nakita ko na nag-isip si Miguel. Tatanggapin ko ang proposal mo, pero may conditions ako. Ano iyon? Una, ang mga aswang na makikitira dito ay kailangan sumunod sa rules ng sanctuary. Hindi pwedeng kumain ng mga tao habang nandito sila. Pangalawa, kailangan nilang participate sa mga activities na ginagawa namin dito. Mga training, mga group discussions, mga community service. Pangatlo, kailangan nilang maging open sa posibilidad na ang traditional ways ay hindi lang ang paraan na mabuhay bilang aswang. Tatanggapin ko ang conditions mo, sabi ni Datu Malik. Sa mga buwan na sumunod, naging mas diverse ang sanctuary. May mga traditional aswang na nakikitira kasama ng mga reformed aswang, kasama ng mga hybrid, kasama ng mga humans. Hindi madali ang transition. Maraming conflicts, maraming misunderstandings, maraming moments na akala namin ay hindi magwo-work ang experiment. Pero sa bandang huli, nakita namin na posible nga ang vision ni Miguel. Nakita namin na ang mga traditional aswang ay naging mas maayos na mga nilalang nang hindi nila kinakailangan kumain ng mga tao. Nakita namin na ang mga human ay naging mas understanding sa mga aswang nang makita nila na hindi lahat ng aswang ay monster.
Nakita namin na ang mga hybrid ay naging bridge sa pagitan ng dalawang mundo. At ngayon, habang nagsusulat ako ng huling parte ng kwentong, nakikita ko si Miguel na nakaupo sa balcony ng main hall, nakikipag-usap sa isang grupo na composed ng mga traditional aswang, mga reformed aswang, mga hybrid, at mga humans. Lahat sila ay nagde-debate tungkol sa mga plans para sa susunod na taon, tungkol sa mga paraan kung paano nila ma-expand ang modelo ng sanctuary sa ibang parte ng Pilipinas. Hindi perfect ang mundo namin. Hindi pa lahat ng mga aswang ay convinced sa approach namin. Hindi pa lahat ng mga tao ay willing makipag-cooperate sa mga aswang. Pero nakita namin na possible ang peace. Nakita namin na possible ang cooperation. Nakita namin na possible na maging better ang lahat ng nilalang sa mundong ito. Si Miguel ay hindi naging ang traditional leader na gusto ni Ramos. Hindi rin siya naging ang monster na kinatatakutan ng mga tao. Sa halip, naging siya ang bridge. Naging siya ang proof na possible ang pagbabago. Naging siya ang inspirasyon para sa lahat ng mga nilalang na gusto ng better na mundo. At ako ay nanatiling kuya niya. Nanatiling gabay niya sa mga oras na nawawala siya sa tamang land. Nanatiling proteksyon niya sa mga oras na hindi niya kaya mag-isa. At nanatiling supporter niya sa lahat ng mga pangarap at vision niya. Dahil ang mga tunay na kapatid ay hindi nag-iiwan sa isa't isa. Ang mga tunay na kapatid ay tumutulong sa isa't isa na maging ang best version ng sarili nila. At ang mga tunay na kapatid ay nagsasama-sama sa lahat ng adventures ng buhay. Anuman ang hamon, anuman ang panganib, anuman ang uncertain future na naghihintay sa kanila. Si Miguel ay naging leader na hindi namin inaasahan, pero naging siya ang leader na kailangan ng mundo. At proud ako na naging parte ako ng journey niyang iyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe, at mag-comment ng inyong thoughts. Ano sa tingin ninyo ang susunod na adventure ni Miguel?